Bata, walang pinoproblema ang buhay ko, ngayon ibibigay ko na. Ang pintuan ng langit sa'yo, gusto mo bang maging estudyante ko? Pintuan ng langit. Yan yung namamahala sa langit. Nababaliw na siguro itong matanda, kawawa naman, pagbigyan na lang. Guro, tanggapin mo ang pagpapatirapan ng estudyante mo. Mabuting estudyante. Sa'yo na ang pintuan ng langit. Guro, Mga miyembro ng Pintuan ng Langit, narito kami para salubungin ang Panginoon mula sa kulungan. ang laki ng pagdiriwang, mukhang hindi nagsinungaling ang matanda. Ano ba ang silbi nito? Ang batas ng langit ang humuhusga. Isang salita lang ay buhay na ang lahat. Binabati namin ang Panginoon sa muling paghawak sa batas at tamamahala sa langit. Ako si Meng Xingchen. Ano po ang gusto ninyong ipagawa, Panginoon? Xingchen. Araw ng paglabas ko ngayon, pwedeng tahimik lang tayo. Ang 4 na malalaking pamilya sa East Province ay naghanda ng hapunan para sa inyo ngayong gabi. 4 na pamilya, kabilang ang mga Lin. Kung makikipagtulungan sa 4 na pamilya. Masaya talaga si Jinyi. Dadalhin ko na lang ang asawa ko mamayang gabi. Panginoon, tulad ng utos ninyo, nitong mga nakaang taon, lihim naming tinulungan ang Lin Group, kaya umabot sa ganitong tagumpay ang mga Lin. Ang matanda, ang guro ko, mabuti pala talaga siya sa akin. Nga pala Panginoon, ang mayamang pamilyang Kui ay handang ibigay ang 80% ng kanilang kayamanan. Gusto lang makita kayo sa hapunan. Ano po sa tingin ninyo? Pamilyang Fui. Ku Jingming. Usa kang nagpakita, kaya oras na. Para bayaran ang mga utang mo ng paunti-unti. Ang ganda ng takbo ng kumpanya, kaya pala si Jinyi. Walang oras para sunduin ako. Mahal, araw ng paglabas ng asawa mo ngayon. Hindi mo siya sinundo, sa halip ay sumama ka sa akin. Para sa akin, hindi sulit ang 3 taon niya sa kulungan para sa'yo. Ay naku, sa oras na ito mo pa binabanggit, nakakasira ng mood. Mas magaling ako ng husto kaysa sa kanya. Ang pahatid ng banal na haring gamot, tagapamahala ng batas ng kalikasan, tagapagpasya ng buhay at kamatayan, 3 taon na ang nakalilipas. Biglang nawala ang banal na pinuno. Ngayon daw, muling lumitaw ang kanyang bakas. Kung maipapakilala ako ni Ku Jingming at matulungan akong makipagkasundo, ang Lin Conglomerate ko ay tiyak na lulutang sa itaas at magiging pangunahing mayaman sa silangang lalawigan. Ginoong Ku, tungkol sa gagawin ngayong gabi. Naglaan ang angkan ko ng napakalaking halaga upang magkaroon ng pagkakataong hapin ang banal na pinuno. Kung gusto mong isama kita ngayong gabi, depende yan kung paano mo ako paglilingkuran. Gusto mong mamatay? Jinyi, ayos ka lang ba? Ako ang gusto mong mamatay? Ikaw na walang kwenta. Nagmamalaki ka pa sa akin? Mukhang kailangan kitang ihiin para magising ka. Ero. Ginoong Lin, mayroon ka pa bang utang na dapat pag-usapan sa asawa mo? Ito ay pag-uusap namin dalawa. Ano ang kinalaman ni Jinyi dito? Ito. Pinagbantaan ka ba nitong hayop na ito? Xiaoran, walang sinumang nagbanta sa akin. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay sa iyo. Bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat kay Ginoong Lin. Xiaoran, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nakikita? Sa loob ng 3 taon, lumalaki ang agwat sa pagitan natin. Ako ang presidente ng Lin Conglomerate. Bilyonaryo, habang ikaw ay dating bilanggo lamang. Ikaw ang tinatawag ng iba na basura, salot. Mahal, tulungan mo ako. Ayokong makulong talaga. Si Ku Jingming ang nagtangka sa akin. Huwag kang matakot, mahal. Kung kinakailangan, ako ang magpapakulong, ako ang maglilingkod sa parusa. Pero maghihintay ka ba sa akin? Asawa kita, syempre maghihintay ako. Kahit 3 taon, 300 taon o 3,000 taon, maghihintay ako.
Ang basura at salot na sinasabi ng iba, ganoon din ba ang tingin mo sa akin? Xiaoran, mas mabuti pang pirmahan mo na lang. Ang kasunduang ito. Pagkatapos ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tama, dahil sa buong silangang lalawigan, ako lang ang makakapakilala. Ay Ginoong Lin sa dakilang tagapamahala ng pahatid. Ako lang. Anong dakilang tagapamahala ng pahatid? Dahil lang dito, makikipaghiwalay ka sa akin. CJ, pirmahan ko na ang kasulatang ito para sa diborsyo. Sana lang, hindi ka magsisisi sa huli. Ininsulto mo ang aking banal na Panginoon. Ngayon, paparusahan ko ang kasakuy sa loob ng kanilang tagumpay. Xinchen, huwag magmadali. Ano po ang ibig sabihin ng banal na Panginoon? Alam mo ba kung bakit ko gustong makita ang pinuno ng kasakuy? Para lang sa pera. Sa hapunan mamayang gabi, tama. Kapag masyadong mataas ang lipad, mas matindi ang bagsak. Inaasam ko ang muling pagkikita natin mamayang gabi. Ginoo, talaga bang dadalhin mo si Lin Jingyi, ang babaeng iyon, sa hapunan mamayang gabi? Hindi ba't napakadali lang para sa kanya? Mga bulag, ano ba ang alam ninyo? Alam mo ba ang kasaysayan kung paano lumaki ang Lin Conglomerate nitong mga nakaraang taon? Talagang may kakayahan ang babaeng iyon. Nagsimula siya mula sa wala at sa loob lamang ng 3 taon. Nakamit na niya ang kasalukuyang Lin Conglomerate. Tunay na isang henyo sa negosyo. Ganyan? Hehenyo sa negosyo. Hindi niya kayang makipagsabayan sa mundo ng negosyo. Subalit ang Lin Conglomerate ay nakamit ang kasalukuyang kayamanan nito. Dahil sa lihim na suporta lamang ng daos ang batas. Kaya, Ginoo, buong pusong ninanais mong dalhin si Lin Jingyi sa hapunan mamayang gabi. Paalamin ang kanyang tunay na kalagayan? Tama. Kung talagang kinikilingan siya ng daos ang batas, para sa kinabukasan ng kasakuy, anong masama kung pakakasalan ko ang isang babaeng may asawa na? Ngunit kung wala siyang kinalaman sa daos ang batas, ang babaeng iyon ay ibibigay ko na sa iyo. Salamat, Ginoo. Pasok na. Sundin ang utos ng banal na Panginoon. Tulong! Tulong! May doktor ba dito? Tulungan ninyo ang aming binibini. O kaya, tumawag ng ambulansya. Nangingitim ang mukha, mabilis ang tibok ng puso. Laso nito. Doktor, ano po? May pag-asa pa ba ang aming binibini? Matinding lamig na lason, sinamahan ng apoy na sumisira. Ang lamig ay pumasok sa baga, ang apoy ay sumalakay sa puso. Nakaka-interes. Isang napakahirap na lason. Kahit dalhin sa doktor, tila imposibleng maligtas. Imposibleng maligtas? Nangangahulugan bang wala ng pag-asa ang aming binibini? Harinawa, kahabagan ninyo. Huwag ninyong pabayaan. Magkaroon na masamang mangyari sa aming binibini. Kung ang Diyos ng kamatayan ay nagnanais na mamatay ang isang tao sa hating gabi, hindi siya maaaring mabuhay hanggang sa madaling araw. Ngunit sa akin, walang saysay ang sinasabi ng Diyos ng kamatayan. Mukhang ligtas na ang inyong binibini. Manatili ka rito para alagaan siya. Hintayin ang ambulansya. Xinchen, umalis na tayo. Opo, banal na Panginoon. Salamat, Doktor. Ang Emperatrice, ang tagapag-ingat ng selyo ng Hari ng Gamot, tunay na kahanga-hanga. Ligtas na si Binibini Jiang. Nakita mo na ba? 3 karayom, buhay ang kapalit. 3 karayom, buhay ang ibabalik. Sabihin kay Captain Wang, dalhin ako sa East Province. Opo. Boss Kui, yung 4 na yon ay ang tama. Jiang, Song, Tsui, Chen, ang 4 na dakilang pamilya. Sa East Province, sila'y nakatayo ng daan-daang taon. Hindi natitinag. Ang sinasagisag nila ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa East Province. Hawak nila ang buhay ng milyon-milyong tao sa East Province. At ang taong makikilala natin ngayon, siya ang may hawak ng kanilang buhay. Boss Kui, binabati kita. Boss Tsui, ikaw din, binabati kita. Paano tayo parehong binabati? Sa mga naririto ngayon, sino ang hindi nakakaalam na ang dakilang pamilyang Kui ay napansin ng taong iyon? Sa hinaharap, tiyak na mauna na sila sa amin. Bago pa ang Jiang, Song, Tsui, Chen. Tama, Boss Ki. Kung ang dakilang pamilyang Kui ay tatanggapin ng taong iyon. Ang balangkas ng East Province ay malamang na magbago. Kapag pinag-usapan ang East Province sa hinaharap, hindi ba't magiging isang Kui, 4 na apelyido, 5 dakilang pamilya na? Boss Tsui, Boss Chen, nagbibiro lang kayo. Halika, isang tagay para sa inyong dalawa. Boss Kui,
Sino ang magandang ito sa tabi mo? Siya si Boss Lin, mula sa Lin Group. Lin Group? Narinig ko na ang pangalan nila. Boss Chui, Boss Chen, isang tagay para sa inyong dalawa. Ang dalawang pinuno ng dakilang pamilyang Cui at Chen ay umiinom kasama ko. Lahat yan ay dahil sa respeto kay Boss Kui. Kung makikita mo ang ganitong eksena, Xiaoran, matapang ka pa bang magsasabi na magsisisi ako? Ang utos ng langit ang humahatol sa buhay at kamatayan. Isang salita lamang, ang buong mundo ay mabubuhay. Siya. Xiaoran. Matagal ninyo kaming hinintay. Xiaoran, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung wala ako sa hapunan ito ngayong gabi, matutuloy pa kaya ito? Huwag kang magsalita ng ganyan. Boss Lin, kilala mo ba ang taong ito? Siya, ang dati kong asawa. Dati mong asawa? Kung makakagulo siya rito at magagalit ang taong iyon, malamang na hindi ka rin makakaligtas, Boss Lin. Xiaoran, sa ngalan ng dati nating pagsasama, umalis ka na rito. Paalisin mo ako. Ikaw lang. Boss Lin, kung palalayasin mo lang siya, hindi ba't napakadali para sa kanya? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gagawin? Mga ginoo, maaari bang bigyan ninyo ako, si Kui, ng konting respeto? Ku, anong gusto mong gawin? Pati si Xiao'y paluhodin. Gumapang at tumahol gaya ng aso. Kung mapapatawa niya tayo, pabayaan na lang natin siya. Siyempre, igagalang natin ang kagustuhan ni Ku. Bata, lumuhod ka. Lumuhod at tumahol. Anak, alam mo ba kung ano ang daluhong na kamay? Ano yon? Ito yon. Nababagot ako rito. Sayawan mo ako, anak. Hoy! Hoy! Tigil na, guro! Tigil na! Aw aw aw. Mabait. Ku, Madumi yata sapatos ko. Dilaan mo nga. Huwag. Tigil na. Tigil na. Nababaliw na ba si Ku? Anong nangyayari kay Ku? Bakit siya lumuluhod? Tumatahol at ngayon dinidilaan pa sapatos? Nakakahiya. Gulo. Ayong lahat. Sanduin niyo si King. Huwag na. Uwi na tayo. Xiaoran, ikaw. Ano naman? Hindi ba't sabi mo, dapat patawanin ng lahat? Bastos. Alam mo ba kung sino si Ku? Hinamak mo siya. Ku, ayos ka lang ba? Mga tauhan. Baliin ang mga kamay at paa nitong si Xiao. Itapon siya. Opo. Ang dalubhasang manggagamot na ito ay aking panauhin. Sino ang maglalakas loob? Siya yon. Ang panganay na anak ng Jiang Clan ng Lu. Paano nakilala ni Xiaoran yon? Doktor, nagkita ulit tayo. Doktor, ala kong may babali sa pagliligtas mo sa buhay ko. Maliit na bagay lang yon. Hayaan mo na si Shishi ang bahala. Anina, sino ang nagsabing itatapon ang aking panauhin? Lumabas ka. MS Jiang, tingnan nyo. Baka may pagkakamali. Pagkakamali. Doktor, ano sa palagay nyo? Wala namang pagkakamali. Sa tingin ko, masaya naman silang naglalaw ni Q. Mga hamak na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Tama na. MS Jiang, bilang maharlikang anak ng Jiang Clan, sigurado ka bang ipagtatanggol mo si Gagong si Xiaoran? Ay senso pa ba? Ah, si Xiaoran pala ang pangalan niya. Ang aming dalaga, ipaglalaban si Healer Xiao. Anong magagawa mo? Miss Jiang, alam mo ba kung sino ang matatag na pamilya Kui? May malakas na koneksyon. Payo ko, huwag mo nang ipagtanggol ang walang kwentang ito. Paano kung ipaglalaban ko si Heller Chow? Jiang Shishi, ikaw ay isang dalaga lang mula sa pamilya Jiang ng Nanluo. At saka, mayroon ako nito. Ang aming pamilya Kui ay pinagkalooban ng token ng Holy Gate ng Panginoon.
para makapasok sa Heavenly Tao Holy Gate. Miss Jiang, sigurado ka bang makikipaglaban ka sa 4 na pamilya ng silangang lalawigan at sa pamilya Kui ng Heavenly Tao para lang sa gagong ito? Ito, Token ng disipulo lang, akala mo napakagaling. Xiaoran, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng token na ito? Isang pirasong token lang, akala mo ikaw lang mayroon? Ito, napakarami. Sino ba talaga si Heller Chiao? Xiao, alam mo ba ang parusa sa pag-take ng Holy Gate token? Pick? Kung peke ang mga ito, paano ito? Nakikita ang Panginoon. Panginoon, Alam mo ang totoo, pero niloko mo ako. Si Miss Kui, kung ipagpapatuloy mo ang pag-atake sa Lin Group, payo ko, mag-iba ka ng paraan. Dahil ang lihim na sumusuporta sa Lin Group ay ang Heavenly Dao. Heavenly Dao, kaya pala umasenso ang Lin Group kamakailan. Tek, lahat Tek, si Xiao, isang dating preso lang. Paano siya magiging isang dakilang tao tulad ng Panginoon? Huwag tayong malinlang. Nang si Xiao, kamatayan ang parusa sa pagpapanggap bilang Panginoon. Jimmy, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ikaw ang dapat, mga tao, baliin ang mga binti ni Xiao at itapon sa mga aso. Walang hiya, bastos, atay, walang hiya, lumuhod. Ang pamilya Kui ng silangang lalawigan, si Kui Yonghao, ay nakikita ang Panginoon. Nakikita si banal na emisaryo Meng. Siya nga talaga ang Panginoon. Ku Jingming, hayop ka. Sinira mo talaga tayo. yan pala si Xiao, ang may hawak ng banal na utos. Ang Panginoon na nagpapatupad ng banal na daan. Magandang palabas ito. Kui Yonghao. Ngayong araw, ang iyong anak na si Qi Jingming, paulit-ulit na nagpakasala sa banal na Panginoon. Anong parusa ang narapat? Banal na emisaryo Meng. Ngayon, ako si Kui Yonghao ay lubos na may kasalanan. Inatanggap ko ang anumang parusa para sa aking walang utang na loob na anak na nagtangkang lumakastangan sa banal na Panginoon. Pinalalayas ko siya sa angkan ng Kui. Pakiusap, parusahan siya, Panginoon. Tatay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Huwag mo akong pabayaang mamatay, tatay. Tumahimik ka, walang utang na loob. Gusto mo bang sirain mo ang maunlad na angkan ng Kui? Mangyaring mag-utos, Panginoon. Atay, hindi. Jingy, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Jingy. Duway Jimmy, noon, inalipusta mo ako sa pilitan. Ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Ihagi si Kuwei Jimmy sa impyerno. At sa daanan ng hayop. Sundin ang utos ng banal na Panginoon. Tungkol sa maunlad na angkan ng Kui, simula ngayon, tanggalin sa silangang lalawigan. Banal na Panginoon, kanina, may mga matatandang walang galang na nagsabuatan para apihin ang aming binibini. Mangyaring, ipagtanggol siya. Banal na Panginoon, ang nangyari kagabi ay isang malaking pagkakamali. Tama. Kung hindi dahil kay Kui Jingming, ang maliit na yon, saan kami kukuha ng tapang para lumapastangan sa inyo? Isang pagkakamali. Ang paglapastangan sa banal na Panginoon, kayang pagtakpan ng simpleng pagkakamali lang. Kami ay handang humingi ng tawad sa inyo, Panginoon. Anumang utos ninyo, ang angkan ng Jiang ay gagawin ng walang pag-atubili. Tandaan ninyo ang sinabi ninyo ngayon. Binibining Jiang, ipagpapatuloy mo ba? Xiao, hindi. Banal na Panginoon, susunod ako sa inyo. Mabuti. Kayo namang 4 na dakilang angkan, Jiang, Song, Sui, at Chen. Tanggalin din sa silangang lalawigan. Ano? Ang galin? Banal na Panginoon, nadaya lang kami ng masasamang tao. Ang ginawa ninyo, medyo labis na. Tama, iginagalang namin kayo. Pero huwag naman ninyo kaming 4 na dakilang angkan. Ituring ng ganun-ganun lang. Mukhang hindi kayo handang magbigay ng daan para sa amin. Kayong mga walang galang, naghihimagsik ba kayo? Kung hindi kayo magbibigay ng daan. Ano naman kung maghimagsik kami? Ama, kahit na kayo ang may hawak ng banal na utos at nagpapatupad ng banal na daan sa loob ng 3 taon o kahit 30 taon, basta't magkakaisa kaming 4 na dakilang angkan. Ano ang magagawa ninyo sa amin? Ha? Haha, ilang aso lang naman yan mula sa tiyan daw. Nangangagat pa ng amo. Banal na Panginoon, utos ko. Mga alagad ng tendao, makinig.
Sundin ang utos ng banal na Panginoon. Sa loob ng 30 segundo sa probinsya ng Dong. Wala nang 4 na pamilyang Jiang, Song, Tsui, at Chen. Opo, Maliit na bagay lang yan. Bakit paabalahin ang banal na Panginoon? Hayaan niyo na lang po akong gawin. Emperatrice Liu Qiuan. Ito pala ang tinaguriang unang pamilya ng Xia. Ang Emperatrice na Liu Qiuan mula sa pamilyang Liu Nannan. Sinasabing hawak niya ang buhay ng negosyo sa Xia. Kaya tinawag siyang Emperatrice ng negosyo. Mukhang ang 4 na pamilyang Jiang, Song, Tsui, at Chen ay siguradong mawawasak ngayong gabi. Ang pinuno ng pamilyang Liu Nangnan. Si Liu Xiuan nakikipagkita sa banal na Panginoon. At Liu, bakit ka napadpad sa Dong? Bakit hindi mo ako sinabihan? Nabalitaan ko ang pagbabalik ng banal na Panginoon sa kapangyarihan. May hiling si Xiuan, kaya't dala ko ang 2 regalo. Para sa banal na Panginoon. Narito ang unang regalo. Ano? Anong sinabi mo? Ulitin mo. Binangga ang grupo na baon sa utang. Paano ako mabaon sa utang? Wala na. 3 minuto lang ang 4 na pamilya ng Dong. Nadaang taon ang pinagdaanan. Ay nawasak. Kumusta, banal na Panginoon? Nasiyahan ba kayo sa unang regalo? Ang galing. Hindi kasing galing ng paraan ng banal na Panginoon. Laban sa mga aso. 30 segundo lang, samantalang ako. 3 minuto ang ginugol. At Liu, tapos na ang unang regalo. Ano naman ang pangalawa? Banal na Panginoon, ang totoo, ang pangalawang regalo ko. Ay siya. Ako. Siya. Si Ilin ng Lin Group. Tama. Yelin, kailangan pa bang magpadala ako ng tao? Para pumunta ka rito. Xiao, banal na Panginoon. Ay, hindi naman. Ilin. Ang taong gustong-gusto mong makita, ngayon ay naging tulad kong basura. Ano ang masasabi mo? Ako, bilang presidente ng Lin Group, bilyonaryo ang yaman mo, habang ikaw ay isang dating bilanggo, tinatawag na basura ng iba. Totoo, nitong 3 taon, ang agwat nating dalawa. Talagang lumalaki ng lumalaki. Santo, alam kong mali ako. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Sana, sa ngalan ng pagiging mag-asawa natin noon, maaari mong ipagkaloob ang Lin Corporation. Nitong 3 taon, para sa Lin Corp, inyalay ko ang lahat ng aking pagsisikap. Katawa-tawa, Yelin, baka naman masyado mong pinagmamalaki ang sarili mo. Ikaw pa ang babaeng natapon sa isang basura ng makapangyarihang pamilyang Kui. Para lang iwanan ang santo ng kalangitan. Kung hindi sa lihim na utos ng santo, asuporta ng kalangitan. Akala mo ba makakamit ng Lin Corporation ang tagumpay nito ngayon? Mahal, kanina pinipigilan ako ni Ku Jingming. Tinulungan mo ako, ibig sabihin, nagmamalasakit ka pa rin. Sa ating pagiging mag-asawa, di ba? Kung tama ang alala ko. Yelin, pumirma ka sa akin ng kasunduan sa paghihiwalay. At ang tagumpay ko ngayon, pasasalamat ko rin. Sa'yo, Yelin, sa 3 taon mong pagpapabilanggo sa akin. Wala nang koneksyon sa pagitan natin, yan din ang sinabi mo. Ano, Yelin, nagsisisi ka ba? Sa totoo lang, pinili mong iwan ang isang lalaking tulad ng santo. Ako mismo, taos puso ang pasalamat ko sa'yo. Xiao Ran, mahal, nagsisisi na ako. Bini-bini. Ngayong gabi, ipinamalas ng santo ang kapangyarihan. Sa isang isang mata, winasak ang makapangyarihang pamilyang Kui at ang 4 na pangunahing pamilya sa silangang lalawigan. Ngunit iniwan ang Lin Corporation. Baka sakali may natitira pang pagmamahal ang santo sa kanyang dating asawa? Xiao Liu, huwag kang magsalita ng ganyan. May sariling plano ang santo. Huwag mo akong tawaging santo, parang hindi tayo magkakilala. Magkabahagi tayo. Kung gayon, Kuya Xiao Ran. Hahaha, si Jay. Huwag kayong mag-alala, halos 70% ng mapag-uunan ng negosyo ng Lin ay galing sa aming kalangitan. Kapag itinigil ang lahat, ang chain ng pondo ng Lin ay agad na mababali. Ang hindi paggamit ng gusto ang pinakamalaking parusa para sa kanya. Binibini Jayang ano man ang mangyari. Dapat lang salamatan para sa mga mangyari ngayong gabi. Kuya Xiao Ran, ikaw ang aking tagapagligtas. Di ba't napagkasunduan na natin? Huwag masyadong maging formal. Si Jay, Shishi, ang saya-saya mo. Ano nang pinag-uusapan ninyo ng santo? Ate, sinabi ko lang kanina na imbitahan ko si Kuya Xiao Ran na bumisita sa aming pamilyang Jiang sa Nanluo. Kuya Xiao, Nga, nandoon ngayon ang kuya ko, nagtatrabaho sa Nanluo. Dapat na akong pumunta roon, pero Miss Liu. Ang pangalawang regalo mong ibinigay sa akin. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Santo Panginoon, sa totoo lang, ilang taon na ang nakalipas. Nang gusto ng makapangyarihang pamilya Kui na labanan si Ilin. Sinabi ko na sa kanila na sinusuportahan ng Liwayway ang Lin Group. Ngunit sa halip, Lumala ang sitwasyon, pero kasalanan nila ito. Miss Liu, baka hindi lang pagbibigay ng regalo ang dahilan ng pagpunta mo rito. Ano? talagang wala kang makakaitim sa mata ng Santo Panginoon. Sa katunayan, pumunta ako rito para humingi ng tulong medikal. tulong medical. At Liu, may sakit ka ba?
Siyam na yun na baras. Parusa ng hukom, paghila ng kaluluwa. Kung buhay ka pa hanggang ngayon, malamang. Malaking halaga ang ibinayad ng buong pamilya Liu. Kuya Xiao, sigurado akong may paraan ka. Para gamutin si At Liu, di ba? Dr. Luo, wala ka bang ibang paraan? Para sa ganitong sakit na walang lunas, maliban kung may taong makapagpalit ng yin at yang, at gamitin ang sariling buhay para pahabain ang iyong buhay. Sino? Ang Panginoon ng Liwayway. Para gamutin ako, mawawalan siya ng buhay. Kahit na ang regalong ibinigay ko ay sapat para magbaliw. Pero bilang santo Panginoon ng Liwayway, baka. Hay, anong emperatrice ng pamilya Liu, isa lang palang may sakit. Mabuti pang mamatay na siya, para ang pinaghirapan niya. Sa atin na lang lahat, mamamatay din naman siya. Kaya mas mabuting mamamatay siya ng matagal, para mas marami siyang maipundar para sa atin. Ang hirap-hirap kong ipasok si Xiao Liu Bashishi bilang assistant para matagpuan ang santo Panginoon. Kailangan kong ipagamot niya ako. Kuya Xiao, ang pagtango mo, ibig sabihin ba, maan kang gamitin si At Liu? Pero, Master, ano ba talaga ang siyam na yun na baras? Wala sa medical books na ibinigay mo sa akin kung paano ito gamutin. Mabuting estudyante, ang siyam na yin na baras ay bihirang sakit. Hindi ito magagamot ng sinuman maliban sa tagapagdala ng selyo. Pero magiging tagapagdala na ako ng selyo. Kapag lumabas ako, at nakatagpo ng tunay na siyam na yun na baras, hindi naman ako dapat magpahiya. Sa'yo, Master, di ba? Master, huwag mo nang patagalin, turuan mo na ako. Para gamutin ang siyam na yin na baras, madali lang. Kailangan lang ng tagapagdala ng selyo na makipagtalik sa kanya. Hahaha. Pagsasama. Ginang Liu, alam mo ba kung ano ang halagang dapat bayaran? Para malanasan ang 9 meridian blockage. Talaga bang handa ka? Pahiram kita ng gamot? Handa po, Holy Master. Maaari na tayong magsimula ngayon. Ngayon? Ginang Liu, sigurado ka bang alam mo? Ang paraan ng paggamot sa 9 meridian blockage. Alam ko. Holy Master, may problema po ba na nagdudulot ng hirap sa inyo? Lene, nakakahiya naman sa harap ng maraming tao. Nakapark ang sasakyan ko sa labas. Pwede ba tayo sa loob ng sasakyan ko? Hala, ang agresibo naman ni Ginang Liu. Kung magpapakaarte ako sa ganitong bagay, hindi ako abot sa kinaroroonan ko ngayon. Pwede naman sa loob ng sasakyan, pero Ginang Liu, bago tayo magpagsasama. Bago tayo magpagamot, dapat ba muna tayong magkaroon ng koneksyon? Bakit kailangan ng koneksyon? Baka naman. Kailangan din niyang mag-alay ng buhay para sa akin. Kailangan ng konting damdamin, di ba? Naiintindihan ko. Holy Master, susunod ako sa inyong mga plano. Xinchen, ibigay mo muna ang gamot na yon. Kay Ginang Liu. Sage. 3 tableta araw-araw, para pansamantalang ligtas ka. Salamat po, Holy Master, sa pagbibigay ng gamot. Ginang Liu, tungkol sa pagpapagamot sa iyo. Pagdating natin sa nanlo, doon na lang natin pag-usapan. Sundin ko po ang inyong mga utos. Ang putang inang Meng Xingchen na yan. Totoong tinatrato niya ang hayop na yon bilang Holy Master. Ngayong araw, ang taong iyon ay nagpakita bilang Holy Master sa East Province. Winasak ang makapangyarihang pamilya Kui at ang 4 na pamilya ng Jiang, Song, Chui at Chen. Sa isang iglap lamang. Gusto ni Meng Xingchen na magpatuloy sa pagiging aso. Pero ako, ayoko na may dagdag na. Panginoon sa ulo ko. Sabihin mo na saan na ngayon ang kite na yon? Sabi nila, pumunta sa Nanluo. Nanluo, ang pamilya Jiang sa Nanluo. Nasa Nanluo ang kite na yon. Alam mo na ang dapat gawin, di ba? Maganda ang Feng Shui sa Nanluo. Tamang-tama para ilibing ang apelidong Chiao. Kuya Xiao, ito ang bahay namin. Maupo ka muna. Akyat muna ako para mapalit ng damit. Sige, Shishi. Sa pagpunta ko dito sa nanlo, bukod sa pagpapagamot sa iyong ama, pangunahing layunin ko ay makipagkita sa kuya ko. Tandaan, huwag mong ipaalam ang aking pagkatao sa iba. Walang problema. Bigyan ng tsaa si Kuya Xiao. Opo, binibini. Kakaiba, itong ginseng na ito ay mas mura pa sa Labanos. Bakit ito inilagay sa kahon ng alahas? Hay, sino ka ba? Nag-aaksaya ka lang. Ang mahal kong ginseng mula sa Chiangmai. Kapag nasira mo ito, kayang-kaya mo bang bayaran? Anong mahal na ginseng mula sa Chiangmai? Ito ay yung ginseng mula sa kuya lang. Ikaw, bata ka pa, wala ka pang alam. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Hoy, Ginoong Zhao, huwag mo na siyang pansinin. Tingnan mo ang hitsura niya, mahirap lang. Paano niya makikilala ang mahal na daang taong ginseng na ito? Saan galing ang kunyetang ito? Nagsasalita ng kalokohan dito. Alis. Kayong mga ito, baliin ang kanyang mga binti at itapon siya. 3 ginoo. Ito ang bisitang inanyayahan ng binibini. Bisita? Woo, isang pulubi lang? Ano ba ang ginagawa ninyo? Sex na. Opo. Sino ang nagsabi kanina na babaliin ang aking mga binti? 3 kuya, ano ang ginagawa ninyo?
Tatlong kuya, si Kuya Xiao ay bisitang inanyayahan ko. Napakawalang galang mo. Ako ang walang galang. Para sa sakit ni Papa, hirap na hirap ako. Bago nakuha kay Ginoong Zhao ang mahal na ginseng mula sa Changbay na ito. Itong punyetang ito, sinabi pa na ginseng mula sa Korea. Binibini Jiang. Kung hindi ako welcome ni Binibini Jiang, aalis na muna ako. Hoy, hoy. Sandali. Paano kung ang laman ng kahon ng alahas na ito ay talagang ginseng mula sa Korea? Ikaw? Dapat ka bang humusga ng ginseng? Kawalang galang. Anong estado ni Kuya Xiao? Kung hindi siya karapat-dapat humusga ng ginseng, walang sinuman sa mundo ang karapat-dapat. Sige, kung talagang mapatunayan ng Ginoong Piao na ito, ay ginseng mula sa Korea, ako si Zhao. Ngayong araw ay kakainin ko ang lahat ng ginseng na inihandog ko. Ngunit kung ang aking inihandog ay tunay na ginseng mula sa Changbay, ngayong araw ay ipagtatanggol ko si Ginoong Zhao at bubutasan ang iyong dalawang asong mata. Tatlong kuya, huwag kang masyadong magmalabis. Paano kung fake talaga ang ginseng? Kung gayon, ako ay magpapakumbaba kay Ginoong Piao. Luluhod at 3 bises na magmamano at tatawagin siyang kuya. Mabuti. Ang tunay na ginseng mula sa Changbay, ang ano nito ay tuyot at parang buto, ngunit ang loob nito ay kasing kinis ng jade. Ang ginseng mula sa Korea naman, may mga kapintasan sa loob at berde na parang lason. Ito. Ginoong Zhao. Kalokohan. Binibini Jiang. Nagsisinungaling lang iyon. Huwag kang maniwala ng madali. Hinahayaan ni Kuya Xiao. Ang laro mo at nagdadahilan ka pa. Hoy! Kahit gaano kagaling ang kanyang dila, hindi magbabago ang lasa. Tunay na Changbay ginseng, mapait ang lasa ngunit may matamis na aftertaste. Ang Korean ginseng na ito, lasang labanos, walang halagang pamedisina. Bakit hindi natin hayaan si Ginoong Zhao na tikman ito? Ikaw, subukan mo. Si Third Young Master. Third Young Master, Eldest Miss, tulad ng sinabi ni Ginoong Chiao, lasang ordinaryong labanos lang ito. Third Young Master, nagkamali ako, pakiusap, kahabagan ninyo ako. Paana lang akong hangin, palayain ninyo ako. Zhao, ano sa tingin mo ang pamilya Jiang na nanloob? Ang lakas ng loob mong lukuhin ang third brother ko ng peking ginseng. Kung hindi dahil kay Kuya Xiao ngayon. Naibunyag ang panloloko mo. Third brother, baka. Ginagago ka na ng iba bilang tanga. Ako. Ano ako? Kayong lahat. Dalhin nyo si Zhao at paglingkuran siya ng mabuti. Opo. Parang naalala ko, may nagsabi, kung peke ang kanyang handog na ginseng. Ay ano ang gagawin? Mga tanga ba kayo? Hindi nyo ba narinig ang utos ni Ginoong Chiao? Pakainin si matandang Zhao ng ginseng. Opo. Ayoko. Ayoko. Parang narinig ko rin, may nagsabi na magmamakaawa kay Kuya Xiao. At hihingi ng tawad. Ito. Kung malaman ni Papa, may nagdala ng bunton ng labanos. Para gamutin siya. Huwag, little sister. Nagkamali na ako, third brother. Hala. Saan galing ang kuluging ito? Ang lakas ng loob mo magulo sa pamilya Jiang. Ngayon ko lang, ipapakita sa iyo kung ilan ang mata ni Haring Kabayo. Dumating si second brother, magkakaroon ng magandang palabas. Home, ikaw ang gulo dito? Ang lakas ng loob mo. Mali ang pagkakaintindi mo. Narito ako, si Xiaoran, upang tulungan kayo. Xiaoran, talagang napadpad ka sa akin. Nasa kamay ako, hindi kita pahihirapan. Na second brother, buti na lang nandito si Kuya Xiao ngayon. Kung hindi, naloko na si third brother ng matandang Shang Zhao. Talaga ba? At si Kuya Xiao. Ay ang bisita kong inimbita, siya lang ang makakagamot kay Papa. Katawa-tawa, kahit ang mga taga-changemen ay walang magawa sa sakit ni Papa. Kaya niya, little sister, baka naloko ka ng magandang salita ng taong ito. Second brother, sobra ka na. Alam mo ba na si Kuya Xiao ay ang... Shishi. Ano, sa kakayahan ko, hindi ako karapat-dapat gamutin ang iyong ama. Ito, hihihe, ang kakayahan mong makilala ang ginseng. Naranasan ko na, si Jiang Laosan. Pero tungkol sa pagpapagaling kay tatay. Laoda, ano sa palagay mo? Walang respeto, ha? Walang respeto, ha? Tawagin mo akong kuya. Ikaw pa ang magpapagaling kay tatay? Sedge, madali lang. Magpakita ka muna ng kakayahan mo sa harap naming lahat. Sige, ipapakita ko sa inyong dalawa. AME. Kuya Xiao, ano nangyari sa kuya ko? Shishi. Ang kuya at ate mo, tunay na magkapatid. Wala naman silang malalang sakit, matagal lang silang nagpapakalayaw. Hindi marunong magpigil at madalas uminom ng pampalakas. Ngayon, medyo humina na ang kanilang enerhiya. Pwede po bang mas detalyado pa? Ang detalye ganito. Doktor, hindi. Boss, tulungan mo ako. Hindi naman mahirap gamutin ito, pero Pero may mga taong hindi tumutupad sa pangako.
Ah, Boss Chiao, bulag ang mata ko. Nagkamali ako sa inyo, patawarin ninyo ako. Tama na. Boss Chiao, paano naman ako? Madali lang. Laosan, kamusta? Ayos na? Ano ibig sabihin ng ayos na? Matagal-tagal na rin hindi tumayo ng ganito. Boss Chiao, kayo ang nagpabalik ng lakas ko. Para na rin kayong magulang ko. Magulang ko. Sa totoo lang, mas gusto ko yung dating ugali mo. Yung swale na swale. Kaya sa inyo na po ang pagpapagaling kay tatay. Tungkol naman kay Laoda. Mukhang pagod na kayo, halina samahan ko kayong magpahinga. Laosan, ikaw. Akala mo ba kailangan ko ng paggamot mo? Second yung master, anong plano? Bukas na tayo kumilos. Sage. Mamamatay ka na, hindi mo pa alam? Kuya Xiao, sana hindi niya isipin na isa akong babae na magaan ang loob. Ate, talagang magaling si Boss Chiao. Pero bukas, dadalhin natin si Boss Chiao para tingnan si tatay. Mag-ingat ka kay Laoda, at huwag mong sasabihin kay Boss. Kuya, matagal na kayong nag-aaway ni Kuya at ni At tungkol sa pagiging pinuno. Pero kahit sino sa atin ang mamuno, tayo lang naman, di ba? AME, pareho ba? Simula pagkabata, tayong dalawa ang pinakamalapit. Si Kuya at si Ate, nauna lang silang ipinangana. Ano bang ipinagmamalaki nila? Pero, Walang pero-pero. May sakit ang tatay natin. Tayo lang ang nag-asikaso sa bahay. Tayo lang ang nag-asikaso. Sila, gusto na nilang ipakasal ka sa pamilya Shen para madagdagan ang mana nila. Ate, parang may gusto ka kay Boss Chiao. Kuya, ano bang sinasabi mo? Hala, kung gusto mo, sundan mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang sasalo sa tatay. Pero, baka hindi ako gusto ni Kuya Xiao. Ate, tandaan mo, lahat ng lalaki may kalokohan. Kung susundin mo ang plano ko ngayong gabi, siguradong. Bukas, tatawagin na kitang MRS Chiao. Sige, bahala na. Shishi, bakit ka nandito sa ganitong oras? Kuya Xiao, parang napoison ulit ako. Medyo nahihilo ako. Kakaiba, hindi naman mukhang poison si Shishi. Mahilig kasi si Shishi sa masisikip na damit. Baka may malalang cervical spondylosis. Mukhang kailangan gamitin yon. Shishi, pasok tayo sa loob. Sage, Nakita mo talaga ang ate na pumasok sa kwarto ni Boss Chiao? Opo, at si Sir Chiao pa ang nagbuhat sa kanya. Papasok. Mabuti, bukas pag nagamot na ni Boss Chiao. Ang tatay, akin na ang posisyon. Kuya, bakit mo pinagtatagpo ang ate at si Sir Chiao? Pansamantala, may pareho tayong kalaban. Hindi ba sapat yon? Ero. May suporta ng Divine Gate si Second Brother, baka. Hindi madaling talunin. Bukas na lang natin malalaman. Hahaha. Shishi, baka masakit ng konti sa simula. Tiisin mo. Kuya Xiao, ako. First time. Kuya Xiao, hindi ako. Basta-bastang babae. Talagang first time ko ito. Sige Shishi, naniniwala ako sa'yo. Kung babae ang pag-uusapan, first time ko rin. Kakaiba, hindi ba nag-asawa na si Kuya Xiao? Baka, hindi nila ginawa yun. Shishi, magsisimula na ako. Sage. Kuya Xiao, ano tong ginagawa mo? Chiropractic. Shishi, malala nga ang cervical spondylosis mo. Kahit ang gulugod, medyo na-deform na. Kaya, kailangan kong correct ang buto para magawa kita. Sige, pero dahan-dahan lang ha. CJ,
Shishi, pwede bang huwag mo akong tawagin ganun? Natatakot akong baka mag-misinterpret ang iba. Xiao Gech, paano ko naman mapipigilan yon? Sige, tuloy lang. Tuloy na. Paano nangyari ito? Sanjay, sinungaling ka. Xiao. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Si San Xiao ang nag-udyok kay Datsiaoji na pumasok sa kwarto ng lalaking yon. Si San Xiao na naman. Talagang wala siyang silbi. Puro kapahamakan lang ang dala. Xiao, may bilin ang Xiaoshu. Sinabi niya, hindi mo na kailangan mapaalala. Alam mo na ang gagawin. Bukas? Tuloy lang ang lahat. Umalis ka na. AME, Xiaomi hindi dahil ayaw kitang patawarin ng iyong pangalawang kuya. Pero talagang sobra ang pakikialam ni San Xiao. Kung may sisihin ka, si San Xiao na lang sa ibaba ang sisihin mo. Shishi, mas komportable ka na ba? Xiao Gech, mas comfortable na. Mabuti. Matulog ka na. Xiao Gech, bukas, kasama namin ni pangalawang kuya at pangatlong kuya. Dadalhin ka namin para makilala ang aming ama. Nag-order ako ng sarili kong desisyon. Ang isang set ng damit para sa'yo. Sana huwag kang magalit. Bakit naman ako magagalit? Shishi, nag-abala ka pa. Gano'n na katagal? 2 oras na. 2 oras. Ay naku, huli na. Unang bises pa naman ng bunsong kapatid. Sana naman walang nangyaring masama. Ang gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Sakto, maganda ka ng isang kwarto para sa akin. Boss Xiao, maayos naman ang lahat. Bakit ka pa magpapalit ng kwarto? Hey, Pagod na pagod si Shishi, pinatulog ko siya sa kama ko. kaya, talagang 2 oras kayong nagpagod ni bunsong kapatid? 2 oras. Ano naman yun? Nung tinuturuan ako ng aking master ng bonsai. Hindi ba mas matagal pa yon kaysa dito? May problema ba? Boss Xiao, pasensya na sa pagtatanong. Pero palagi ka bang ganun katagal? Masaya ng pangatawan ni Shishi. Maikli na tong oras na to, normal na 3 oras dapat ang simula. Minsan umaabot pa ng magdamag, depende sa sitwasyon. Boss Xiao, may sikreto ka ba? Pwede bang ituro yon? Anong sikreto? Sanayin lang. Himala talaga. Xiao Je, ang sarap palaga. Ang tagal kong hindi nakatulog ng ganito kahimbing. Wala akong napanaginipan. 2 oras? Imposibleng hindi makatulog ng maayos. Kung kaya mo, tuloy pa rin mamayang gabi. Talaga. Xiaomi, nandito pa ako ha. Ikaw at si Boss Xiao. Sange. Boss Xiao, para sa suot mong ito, si Xiaomi ay nagpakahirap, si Master Fan ay kilalang kilala sa aming nanluo na magaling na manlilikha. Maraming kilalang tao ang nakapila, naghihintay sa kanya, para magpagawa ng gamit, pero pinasingit siya ng kapatid kong babae. Sa pila, hindi ba? Wala kang pakialam. Xiao Je, ano sa tingin mo? Lanan. Maganda naman, pero parang ang suot kong ito. Ay, bakit mo ng gwardiya? Guardia, Hoy hoy, yung nagmamaneho, tingnan mo ang harap. Boss Xiao, kahit isang butons lang ng suot mo, ay napakamahal, saan ka ba nagtatrabaho bilang guardia para makabili nito? Narating na natin, Xiaomi, unahin ko muna tingnan si Lauer. Kumusta na ang mga plano? Samahan mo muna si Boss Xiao. Maglibot-libot. Maganda talaga ang tanawin sa Jingshan Sanatorium. Xiao Je, ano sa tingin mo? Maganda. Miss Jiang, ako na po ang magpapark ng sasakyan ninyo. Xiao Ge, baka naman. Pumunta na lang tayo at magpalit ng damit. Huwag na. Shishi, ano ang nangyayari dyan? Xiao Je, hindi mo alam, ang Jingshan Sanatorium ay kilalang kilala sa aming nanluo, napakaraming tao, ang nag-aagawan para sa isang kamalamang. Kuya. Pigilan niyo yan. Xiaoran, Kuya. Xiaoran, bakit ka nandito? Kuya, okay ka lang ba? Okay lang, mga galos lang. Ano ba nangyari sa inyo? Bakit ninyo sinaktan ng ganito? Par, saang grupo ka ba? Alam mo ba ang mga patakaran dito? Hindi lang basta pumasok ito. Kung hindi, nanlight pa sa amin. Hindi namin siya pinag-initan. Huwag ka namang ganyan. Ako ba'y nagsalita ng di maganda? Hindi ako pumasok ng basta-basta. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Ang nangyari ngayon, kailangang bigyan ng paliwanag ang kuya ko. Paliwanag? Anong paliwanag ang gusto mo? Lumuhod, humingi ng tawad. Lumuhod ka at humingi ng tawad? Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Sumisigaw ka sa amin? Ilang ulam ba ang kinain mo? At ganyan kalasing? Paano kung ako? Sino ka naman? Jiang Shishi, mula sa Jiang family ng Nanlu.
Eldest na anak ng Jiang family, Xiaoran, ikaw. Kuya, pag-usapan natin ito mamaya. Alam na ninyo ang identidad ko. Bakit hindi pa kayo humihingi ng kawat? Ang eldest na anak ng Jiang family na nanluo. Ang target na sinabi sa itaas. Tiyak siya nga. Ang eldest na anak ng Jiang family na nanluo. Napakataas na estado. Saan siya makakaroon ng oras na makipaglibang? Sa isang gwardiya dito, tiyak na peke siya. Maganda ang itsura ng dalagita. Nangahas pa magpanggap bilang si Jiang eldest. Samahan natin siya at paglaruan ng husto. Hindi ako pi. Ano ang gagawin ninyo? Kami ay sumusunod sa batas. Ano ba ang magagawa namin? Dadalhin lang kita para patunayan ang sarili mo. O, siya. Tingnan ninyo itong gwapong lalaki. Ang kinis ng balat. O, totoo ba? Subukan ko nga. Halika. Sino man sa inyo ang muling mag-unat ng kamay, puputulin ko ang inyong mga asong paa. Hanggang kaso, Xiao Gage. huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakasakit sa iyo kahit kailan. Nangangahas kang magsalita ng ganyan dito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ano sa palagay mo? Ang pintuan ng impyerno. Mga kapatid, sugod. Ang target nila ay si Shishi. Xiao Gage. Mag-ingat. Akala ko kung sino ang mahirap kalabanin. Dapat pala kaming magkakapatid ang kumilos. Isa lang palang basura. Ang dali-dali lang palang maayos. Ganoon ba talaga kayo kumpiyansa? Bakit naman hindi? Ang hindi nasisirang hangin ng Medicine King. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pero wala naman kayong kwenta. Mga kapatid, tumakas kayo. Huwag niyo akong intindihin. Sedge, alis na. Ha? Anong nangyari? Bakit ang bilis nila tumakbo? Ako rin. Kayong mga... Xiao Gage, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Ikaw, hindi ka ba natakot? Nandun si Kuya Xiao. Di ako takot, Xiao. Hindi kaya si Kuya ko yon? Kuya Xiao, talaga bang si Kuya ko yon? Pag-iisipan ko pa. Tingnan ko muna si Xiao. Ano na ang nangyari sa plano? Samahan mo si Boss Xiao. Libutin niyo ang paligid. Naku, Shishi, may panganib si Sanji mo. Hoy, Sandy, makikipag-away ka sa akin? Kapat dapat ka ba? Ang matandang yon, humang sa daan ko, kaya dapat siya. Matulog magpakailanman. Ngayon, ikaw naman. Xiao, oras na. Magbihis ka na. AMM. AMEA. Apa. Sanji. Parang may mali. Kuya Xiao, sabi nila, taga Shengmen sila. Si Papa at mga kuya ko. Wala sigurong nangyari sa kanila. Sa ilalim ng tiyan daw, mga demonyo ng Shengmen. Kailangan kong tanungin si Xinchen. Sa ilalim ng tiyan daw, mga demonyo ng Shengmen, sumusunod sa utos na Shengzu. May ipinagagawa ba ang Shengzu? Mga hamak na tao lang yan. Ngayon, nagkakagulo ang igitaw, ayon sa utos na Shengzu. Bigyan natin sila ng leksyon. Sige. Boss Liu, mamayang gabi sa Jiang family sa Nanlu. May magandang palabas. Gusto mo bang manood? Kung saan man makakatulong ang siyuan. Susunod ako sa anumang ipag-utos ng Shengzu. Shishi, natiyak ko na si Papa mo. At si Sanji mo ay ligtas. Makikita mo sila kagad. Salamat, Kuya Xiao. Si RJ ko ba ang nag-utos sa kanila? Na huwag patayi si Papa at Sanji para pagbantaan ka. Ikaw. Huwag kang mag-alala, magbabayad sila kagad. Di ko maintindihan ang ganda ng kinabukasan ni RJ. Bakit niya ginawa yon? Si RG mo, isang piyesa lang sa laro. Ang tunay na gustong patayin tayo ay isang asong hindi mapagkakatiwalaan. Binibini, sinabi ng ginang kanina. Malubha ang karamdaman ng Ginoo at baka hindi na gumaling, kaya mamayang gabi maghahanda ng piging. Para magkasya kung sino ang susunod na pinuno. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin mo, Kuya Xiao? Sino ang susunod na pinuno ng Jiang family sa Nanluo? Maliban sa akin, walang ibang masusunod. Nabigo tayo, Xiaozhu. Hanggang ngayon, di pa bumabalik ang mga pinadala ninyo. Mukhang, walang kwenta. Di pa magawa ang simpleng bagay na yon. Huwag kayong mag-alala, Xiaozhu. Pa kay Xiao. Sinadya kong huwag patayin ang matanda at si Sandy. Sa hapunang ito, siguradong kukunin ko ang ulo ng taong iyon. Pagawing bote ng ihi sa gabi. Ikaw, Saich na. Mga demonyong apat, makinig kayo. Ano po ang utos, Panginoon? Sa gabi, kayo ay sasama sa akin sa handaan ng pamilya Jiang. Gusto kong makita kung gaano kagaling ang batang demonyong itinuro ng matandang demonyo. Sage. At isa pa, hindi ko gusto ang tawag na Panginoon. Sundin ang utos ng banal na Panginoon. Ako si Nanluo, ang pinuno ng pamilya Jiang. Si Jiang Shaoyi po, nagpupugay sa banal na Panginoon.
Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano maging isang tunay na banal na Panginoon. Aray! Mga bisita, halika! Maghain ng tsa. Sig! Tuloy po. Masarap na tsaa. AME. Nasaan si pangatlo? Bakit wala pa siya? Ma, si pangatlo kasi palaging walang kwenta. Baka may iba siyang ginagawa. Nandito na si Bonso. Simulan na natin, panganay. Kailan ka naging tagapagsalita sa pamilyang ito? Pangalawa, siya ang panganay natin. At kung nasaan si pangatlo, alam na alam mo siguro, di ba, pangalawa? Bunso, ano ang nangyari kina pangalawa at pangatlo? Sabihin mo. Ma, kinidnap ni pangalawa si pangatlo. At kung wala si Kuya Chiao, baka ako rin ay naging biktima na ni pangalawa. Totoo ba ito? Ma, nagsisinungaling si Bonso. Pangalawa, kung ginawa mo nga, bakit hindi mo aminin ngayon? Ako, baka nagtutulungan si Bonso at pangatlo. Pasirain muna si pangalawa. Bonso, ang tinutukoy mong Chiao ay siya, di ba? Sino ba siya? Si Auran po, narito para tingnan ang kalagayan ng iyong ama. Ah, baka kulang ang kaalaman ko. Kailan pa nagkaroon ng doktor na apelidong Chiao? Tanong lang, Dr. Chiao, saan ka ba nagtatrabaho? Sa banal na pintuan ng langit. Ba? Banal na pintuan ng langit? Anong koneksyon? Dito sa loob. Sino ang hindi nakakaalam? AME, ikaw? Ikaw pa ang magpapanggap na miyembro ng banal na pintuan? Ma, dapat malinaw na sa iyo ngayon kung sino talaga ang at kumuha ng tao para ipahamak ang iyong anak. Tia, bago mo ayusin ang usapin ng pamilya, pwedeng ayusin ko muna ang personal kong hidwaan. Ikaw, at kaninong hidwaan? Siya, Lauer, talagang, Lauda, tumahimik ka. sinusuportahan ka ng Chen Dao Shengmen, dapat ay. Malinaw na alam mo ang aking pagkatao. Nagtataka ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong kapal ng mukha? Baka, dahil sa lason sa tiyan na ito. May lason pala sa. Sino ang nag-utos sa inyo na maglason? Sabihin, Kuya, hindi kami ang naglason. Wala kaming kinalaman. Kuya, bakit mo pinag-initan ang mga tauhan? Sinabi na ni Xiaoji, si Lauer ang may gawa. Lauer, ikaw talaga? Lauer, hindi ko akalain, pati si Kuya at si Ina, ay hindi mo na rin pala palalampasin. Walang pusong hayop. Mga tao, dakpin siya. Hinto, Ina, malinaw na ang ebidensya. Ipagtatanggol mo pa ba si Lauer? Lauer. Talagang gusto mo kaming lasunin. Hindi lang kayo. Malamang si Uncle Cheng ang pinakaunang biktima niya. Lauer, pati si Tatay. Xiao, ganoon na lang ba ang pagbibintang mo? Sa akin, ang aming family sa Nalu, kailan naging sa iyo ang pagpapasya? Binibintangan kita. Iharap mo si Uncle Cheng. Para ako mismo ang magsuri sa kanya. Pagkatapos, tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Magsuri, sa tingin mo ba may pagkakataon ka pa? Lauer, ikaw, Xiao, dahil nalaman mo na may lason sa saa, malamang nalunasan mo na ang lason sa kanila, di ba? Anong lunas? Napakababaw ng laro mo. Bukod sa aking unang tasa, ang ibang tsa ay walang lason. Hahaha. Ang galing. Ang galing talaga. Sayang lang. Anong sayang? Ang sayang, hindi gumana ang paglalason. Ngayon, dapat mong malaman kung ano talaga ang aking sandigan. Jiang Shaoyi ng Jiang family sa Nalu, nagpupugay sa banal na Panginoon. Banal na Panginoon. Xiaora ng Chandaomen, narito na ang banal na Panginoon. Lumuhod ka. Xiaoji, ito. Dumating ang masamang aso, tingnan mo kung paano ko babasagin ang kanilang ulo. Si Xiaoran bilang anak ng Chandao. Bakit hindi mo sinasamba ang banal na Panginoon? Sinasabi mong ikaw ang banal na Panginoon. Ano ang patunay mo? Huwag kang mapakalaki. Ang aming angkan ng Jiang ay pinapala ng Chandao sa maraming henerasyon. Maaari bang magkamali kami sa pagkilala sa banal na Panginoon? Inay, talagang ang banal na Panginoon mismo ang dumating. Batang Panginoon, ikaw ba? Ang banal na manggagamot ng Tiandao ay nawala ng maraming taon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung nasaan. Mula noon, hindi ba't ako ang namamahala sa ngalan ng langit? Xiaoran, ikaw ay nangahas na magduda sa aking katayuan bilang banal na Panginoon. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Sinasabi mong ikaw ang banal na Panginoon.
Na may hawak ng banal na selyo at namamahala sa Tiandao. Kung ikaw ang banal na Panginoon, ano naman ako? Selyo ng Tiandao. Ate, ang doktor na hiniling mo pala ay ang banal na Panginoon ng Tiandao. Kuya, hiniling ko si Kuya Xiao na gamutin ang tatay natin. Tama ba? Tama. Ate at ang banal na Panginoon ng Tiandao. Umasenso na ang angkan nating Jiang. May dalawang banal na Panginoon. Sino ang tunay at sino ang huwad? Inay, bakit ka nag-aatubili? Siyempre, siya ang huwad. Namamahala sa Tiandao at humuhusga sa yin at yang, isang salita lang ay makapagbibigay buhay sa buong mundo. Kung may hindi naniniwala, subukan niyong lumapit. Bakit walang lumalapit? Takot na ba kayo? Siya lang mag-isa. Bakit kayo nagpapanik? Oran, ikaw ay taksil sa Tiandao. Ninakaw mo ang banal na bagay ng Tiandao. Sumuko ka na. Isang tao lang. Ang 4 na halimaw na multo, ang 6 na walang hanggan. Kayo ay marami at malakas. Dahil alam mo na, bumaba ka na at sumuko. Oran, huwag mong isipin na dahil ninakaw mo ang banal na selyo, ay wala ka ng takot. Sa totoo lang, ngayon ay pinagpala kami ng mga halimaw na multo, kaya ang banal na selyo sa amin ay walang saysay na. Ibalik mo agad ang banal na selyo, baka sakaling. Hayaan kitang mabuhay. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Ano? Hindi ang paghawak ng banal na selyo ang gumagawa sa isang tao na malakas. Kunin ang selyo. Kundi ang malakas lamang ang maaaring humawak ng banal na selyo. Ang 4 na halimaw na multo. Ang 6 na walang hanggan, lahat ay napatay na. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Ito, talagang karapat-dapat kang tawaging banal na Panginoon ng Tiandao. Siyempre, si Kuya Xiao ang pinakamagaling. Ikaw na lang ang natitira, halika na. Xiao, ikaw ang nagpilit nito sa akin. Sandata ng halimaw na multo, kuko ng impyerno. Kaya pala may lakas ng loob ka. Nahamuli ng otoridad ng Tiandao. Yung matandang lalaki ay matagal nang nawawala. Bakit kailangan pang sakop ng Tiandao ang aming daigdig ng halimaw na multo? Huwag mong isipin na kahit sino lang ang ilabas mo, na may hawak na selyo ng Tiandao. Ako ang pinuno ng langit, at kami sa daan ng demonyo ay hindi sumasang-ayon. Hindi ka karapat-dapat maging pinuno ng langit. Ang liwanag ng butil ng bigas, paano makikipagpaligsahan sa liwanag ng buwan? Ikaw, bata, hindi kita kailanman tinuruan ng 3 suntok ni Yama. Paano mo ito natutunan? Guro, kahapon mo lang ginamit ang teknik na ito, nakalimutan mo na ba? Isang beses mo lang ito napanood at natutunan mo na? Mahirap ba? Mabuting estudyante, tingnan mo kung ano ito. Ipinagbibigay alam, pinuno, ang lahat ng iyong ipinag-utos ay aming natapos na. Sabihin mo sa kanya, Xinchen. Saan ngayon si Tio Jiang at si Jiang Laosan? Ipinagbibigay alam, pinuno, ang lahat ng tao ay nalikas na. Hindi ito maaring mangyari. Hindi maaari. Maraming tao ang inilagay ng pinuno bilang bantay, imposible. Nailigtas ninyo ang mga tao. Xiao Jie, ligtas na ba ang tatay ko? Ang daan ng demonyo ay isa sa 500 sa ilalim ng langit. Ang kanilang mga pamamaraan ay maaaring hindi malutas ng iba, ngunit para sa akin, ito ay walang gaanong kahirapan. Salamat sa iyo, Xiao Jie. Maliit na bagay lang. Napala, Shishi. Si Boss Liu ay kasama ni Xinchen. Napunta sa Nando. Mauna kang magstay dito para samahan ng iyong ama. Pagdating ng gabi, magkita-kita tayo para magsaya. Sage, Xiao Jie, susunod ako sa iyo. Pinuno, natapos na ba ang lahat ng iyong mga gawain? Halos tapos na, nagsisimula ng magtapos. Xinchen, kasama mo si Boss Liu. Sa panahong ito, umiinom ba siya ng gamot ng regular araw-araw? Ipinagbibigay alam, pinuno, hindi siya nagpalya kahit isang beses. Kakaiba. Kung umiinom si Boss Liu ng gamot araw-araw ng regular, bakit walang pagbabago ang kanyang 9 terminal meridians? Sa halip, parang lumalala pa ito. Pinuno, ako kaya. Huwag mag-alala, hayaan mo muna akong tingnan. Ang sakit ni Boss Liu hindi na pwedeng patagalin pa. Ngunit, Pinuno, alam ko ang kalagayan ng aking sakit. Kung mayroon kang anumang hirap sabihin, huwag mag-atubiling sabihin ng diretsyo. sige, sasabihin ko ng diretsyo. Boss Liu, ang paraan para gamutin ang 9 terminal meridians ay siguradong alam mo ng mabuti. Kaya handa ka ba talaga? Ako ang magamot sa'yo. Kung ikaw ang pinuno, syempre handa ako, Siyuan. Kung gayon, Xinchen, pakilabas muna. Ito ang banal na Panginoon. Manager Liu, magsimula na tayo. Banal na Panginoon, ano po ang ginagawa ninyo? Gagamutin ka. Kailangan bang maghubad para magpagamot? Paano tayo magsasama kung hindi ka maghuhubad? Magsasama? Siyempre, noong tinuruan ako ng aking master, sinabi niya, ang pagsasama sa akin ang pinakamabisang paraan para gamutin ang 9 meridian blockage. Manager Liu, ang alam mo bang paraan ng paggamot? Ay hindi ang pagsasama.
Ang alam kong paraan ng paggamot ay gagamit kayo ng kapangyarihan ng banal na utos. Upang ibigay ang inyong buhay para sa akin. Ang utos ng langit ay maaaring hatiin ng yin at yang at ibigay ang buhay para sa iba. Possible yon. Ngunit sinabi ng aking master na ang pagbibigay ng buhay para sa iba ay laban sa kalikasan. Kahit matagumpay, mabubuhay ka lang ng ilang taon pa. Walang epekto sa paggamot ng sakit. Manager Liu, kasalanan ko ito. Hindi ko ito naipaliwanag ng maayos. Hindi ko inakalang magkakamali tayo. Siguro, may naniniktik sa labas. Sino iyon? Pagsasama? Kaya pala sinabi niya kanina na kailangan muna nating magkaugnayan. Ngayon ko lang naintindihan. Siya ang banal na Panginoon ng langit, napakataas ng kanyang katayuan. Kung talagang mapapagaling niya ang sakit ko, sige na nga, magsasama na lang tayo. Banal na Panginoon, ikaw. Baka may kakaibang hilig ang banal na Panginoon. Naku, napasobra ako sa pag-iisip kanina. Hindi ko namalayan ayon. Banal na Panginoon, kayo na po ang mauna. Kanina, naramdaman ko na may naniniktik sa labas. Akala ko may mga nakakaas na kaaway na may masamang balak. Kaya hindi ko napigilan. Banal na Panginoon, pwede po bang bitawan ninyo ako? Ay, CJ. Lenan, CJ. Manager Liu, may urgent na bagay ang kuya ko. Kailangan kong asikasuhin. Mauna na ako. Tungkol sa paggamot, pag-usapan natin ito mamaya. Paggamot? Kuya, magandang takbo ng buhay mo nitong mga nakaraang taon. Nandito ba ang asawa mo at ang biyenan mo? Laging nasa bahay ang biyenan kong may sakit. Ang asawa ko ay tiyak na lumabas. Hoy, Xiaoran, magluluto ako ng masarap. Mag-inuman tayong magkapatid. Masin. Sage. Pupunta muna ako sa kusina. Umupo ka muna. Mahal, sabi mo pupunta ka sa silangang lalawigan para maghanap ng doktor. Pagamutin ang nanay natin. Sabi mo abutin ng ilang araw bago ka bumalik. Kaya, Xiao Qingyu, samantala mo na lang nahala ako para mag-asikaso sa nanay. At tinala mo pa dito sa bahay ang mga taong hindi naman kilala, di ba? Ano ba ang sinasabi mo? Sinong hindi kilala? Ito ang tunay kong kapatid na si Xiaoran. Ito ang ate, magandang araw po sa unang pagkikita. Wala akong dala na anumang regalo, ito'y munting handog lamang. Ah, ikaw pala si Xiaoran. Sino ang may gustong tumanggap ng regalo mo? Nakakaswerteng bahala. Mahal, huwag kang ganyan. Anong ganyan? Maliit lang ang aming angkan ng haw. Hindi ako makakasabay sa inyo. Ang kapatid mong kriminal na yan, sinong nakakaalam kung saan? Ninakaw ang regalong yan. Ate, huwag kang magsalita ng walang kasihan. Dapat mong malaman ang pagpunta ko rito ay para dalhin si inay sa Jinshan Sanatorium upang magpagaling. Nga, ang kapatid kong si Xiaoran ay talagang nagpunta rito para alagaan ang nanay. Ito. How meeting? Igalang mo ang kapatid ko. Bigyan mo naman ako ng konting mukha. Pwede ba? Igalang ang isang ex-convict. Xiao Qingyu, huwag mong kalimutan. Isang live-in son-in-law ka lang. Ang mamahaling kotse, ang bahay. Alin sa mga yan ang hindi galing sa pamilya namin? Ngayon, ikaw. Dahil sa isang basura, nag-aangas ka pa sa akin. Sage, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, paalisin mo yung ex-convict mong kapatid. Lumayo siya ng malayo. O pangalawa, kayong dalawang magkapatid ang umalis. Huwag kang magmalabis. Gugulpiin mo pa ako. Sige. Subukan mong saktan ako kahit isang beses. Agad-agad kong ipapakulong kayong dalawa. Xiao Qingyu, isa kang walang kwenta. Nagsisisi ako't nakita ko pa ang mukha mo. Yang walang kenta mong kuya, umurong na. Ikaw, di ka pa aalis. Kailangan bang patunayan ko muna na kaya kong dalhin si inay sa Jinshan Sanatorium para maniwala ka sa akin, ate? TSK, ikaw. Ako. Sana, cellphone lang ang dala mo para takutin ako. 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, sana pareho pa rin. Ang tono mo sa pagsasalita sa akin, nagmamagaling. Kung ganoon, bumalik kayo pagkatapos ng 3 minuto. Ngayon, dalhin mo yung walang kwenta mong kuya. At umalis kagad kayo sa angkan ng haw. Xiaoran, ako. Huwag nang magsalita ng mga formal sa pagitan nating magkapatid. Emi, isang basura, nagpapanggap pa. Ano ba yan? Niloloko mo pa ba ako? Nanay. Nanay, anong nangyari sa'yo, Nay? Kuya, medyo may alam ako sa medisina. Pwede bang tingnan ko si tita? Sage, Xiaoran, may alam ka pala sa medisina. Tingnan mo nga agad si nanay. Aray. Hoy, asawa, anong ginagawa mo? Ginagamot ni Xiaoran si nanay.
Ex-convict yan. Anong alam niya sa medisina? Kung hindi dahil sa malas na dala niya rito, hindi sana nangyari ito kay nanay. Wala namang kinalaman si Xiaoran. Sa nangyari kay nanay, huwag kang magsalita na walang basehan. Ano pa? Bigla na lang siyang humipo-hipo kay nanay. Ano na magandang intensyon meron yan? At ikaw, Xiao Qingyu, patay ka ba? Tawagan mo na ang ambulansya. Tumahimik ka. Aray, ex-convict ka. Hinampas mo pa ako. Hoy, asawa. Malubha ang kalagayan ni tita. Kung tatawag tayo ng ambulansya ngayon, huli na ang lahat. Kailangan kong mag-focus sa paggamot kung hindi. Sage, gawin mo na. Bilisan mo. Anong pagagamo? Tigilan mo yan. Pakikinggan ninyong dalawa. Kung may mangyari man kay nanay, kayong magkapatid ang magbabayad. Ang yabang ng mga hawha. Ikaw, kaya mo bang pabayarin si Kuya Xiao? Sino ka? Ako si Liu Qiwan ng pamilyang Liu ng Timog Lalawigan, ang Emperatrice. Liu Qiwan. Presidente Liu, bakit ka nandito? Bakit, Kuya Xiao, ayaw mo bang dumalaw ako? Kukuyak Xiao. Lanan, malamang may ibang pinagkakabalahan si Xinjiang ngayon, kaya hindi siya makakapunta. Salamat sa pag-abala, Presidente Liu. Sinabihan ko na siya na huwag ibunyag ang tunay kong pagkatao. Pasensya sa bala, Presidente Liu. Huwag kang mag-alala, Kuya Xiao. Sinong nagsabing papabayarin si Kuya Xiao? Ano ulit yon? Parang hindi ko narinig. Ako, niloloko mo lang ako. Paano kayong magkakilala ng ex-convict na Emperatrice ng Timog Lalawigan? Impossible yan. Yan, sigurado. Ano ang problema, Ginoong Hao? Kailangan ko ba bang patunayan ang sarili ko? Liu, nasa binit ng kamatayan si Madam Hao. Kailangan kong mag-focus sa paggamot sa kanya. Kailangan ng katahimikan. Sige, Kuya Xiao. Dalhin niyo siya. Pagdating sa disiplina, alam na ninyo ang gagawin. Aray, Hoy, asawa. Xiaoran, at mo ako. Kahit talagang Emperatrice ng Timog siya, hindi mo dapat hinayaan na ganyanin ako. Ngayon mo lang naalala na ate mo ako. Huli na. Dalhin siya. Pakawalan ninyo ako. Hoy, asawa. Xiaoran, yung nga may kasalanan man si ate, pero Huwag kang mag-alala, Liu ang bahala. Kuya Xiao, biyena ng kuya mo siya. Ang sakit niya. Malala ba? Xiaoran, kumusta na ang biyenan ko? Ano kagayan? Huwag kang mag-alala, kuya. Gagaling ko si tita. Pero kakaiba. Bakit may hangin ng guro? Sa katawan ng biyenan mo, kuya. Kuya, tapos na. Apos na agad? Ligtas na si tita, pero para tuluyang gumaling. Liu, kailangan pa ng tulong mo. Dalhin si tita sa Jinshan Sanatorium para magpagaling. Walang problema. Aayusin ko na. Naayos na ang lahat. Magpahinga lang si tita. Dito na maayos. Ang galing, Liu. Maraming salamat talaga, Liu. Hindi ako ang dapat pasalamatan, kundi si Kuya Xiao. Xiaoran, Ano, kuya? Magkapatid tayo. Huwag kang mapakumbaba. sige, di na tayo magpangga. Ma, gising ka na. Ma, dahan-dahan. Sino sila? Si Liu, Pangulo ng Liu Group ng Timog. Ito naman ito. Ay kapatid kong si Xiaoran. Medyo marunong siya na medisina. Siya ang nagligtas sa'yo. Kaya ka nakabawi. Tita, maliit na bagay lang yon. Maliit. Ang saki ko. Alam ko nang higit sa lahat kung ano ang nangyari. Maliban na lang kung may gumamit na siyam na paglikong muling pagkabuhay para magpatuloy ng buhay ko. Kandi, tiyak na. Hindi ako mabubuhay hanggang sa araw na ito. Kaya, ikaw ang tagapagmana na matandang yun. Matandang yon. Kilala mo ba ang aking guro? Hindi ba niya sinabi sa'yo na mayroon kang isang biyenang babae na may apelidong Hao? Biyenang babae. Kaya pala sa loob ng katawan ng biyenan ng kuya mo, mayroong hangin ng aking guro. Palang-pala ang kanyang pag-ibig noong araw. Sige na. Napakawalang puso na matandang yun. Paano niya sasabihin sa'yo ang mga ito? At marami kang biyenang babae, baka para sa'yo. Isa-isahin niyang ipakilala. Napakaraming biyenang babae. Tiyahin, gusto mo bang makita ang aking guro? Kung gayon, Ayokong makita ang matandang yun. May iba akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Tingyu. Lumabas ka muna. Sage, Kung gayon, Kuya Xiao, maghihintay ako sa labas. engan. Xiaoran, ikaw ay isang taong may puso. Mas magaling ka kaysa sa iyong guro. Tinatanong kita nang kunin kanyang estudyante. Ipinasa ba niya sa iyo ang banal na utos ng Panginoon ng gamot at inutusan kang pamunuan ang daang langi? Nga. May iba pa ba siyang bilin? Ito. Wala nang kasunod ang aklat na ito ng guro.
Ang daan ay nahahati sa yin at yang. Nagpaplano ng buhay at kamatayan. Ayon sa katwiran, ang dala ng yin sa aklat na ito. Dapat mayroong kahit siyam na yin at siyam na yang na katwiran. Bakit 6 na katwiran lamang ng yin at yang ang nakasulat dito? Ang pagkakaroon mo ng ganitong pangunawa ay nagpapatunay na malapit ka nang magtapos. Tungkol sa natitirang 3 katwiran, kung may pagkakataon sa hinaharap, kunin mo na lang. Hahaha. May utang na loob ako sa iyo sa pagligtas ng buhay. Ang kwintas na ito ay ibinigay sa akin na matandang yun noon. Ngayon, ipapasa ko na ito sa iyo. Salamat sa biyan ng babae sa pagbigay ng kwintas. Hindi ko akalain na ang biyanan ng kuya mo at ang dakilang manggagamot ay may ganoong relasyon pala. Siguro ito na ang tadhana. O siya nga pala, Yiliw. Bakit mo ako tinatawag na banal na Panginoon? Ikaw ang palaging tumatawag sa akin na Yiliw. Kung hindi kita tatawaging banal na Panginoon, ano ang dapat kong tawag? Kung gayon, Siwan. Kung gayon, Kuya Xiao. Banal na Panginoon, ano ang pinag-usapan ninyo ni Gilio kanina? Yun, kami ay nag-uusap. Tungkol sa kalagayan ni Siwan. Siwan, Yun, banal na emisaryo Meng, kami ay nag-usap. Tungkol kay banal na manggagamot, Kuya Xiao ay baka. Umilang pa kayo sa kanyang guro. Hindi naman. Ayon sa aking guro, ang kanyang kakayahan ay 2% lang ang aking natunan. Paano naman ang 3%? Ang isa ay dumating na sa tadhana. Para sa natitirang dalawa, hayaan natin ito sa tadhana. Ang jade pendant na ito. banal na Panginoon, ang iniutos ninyo sa akin na imbestigahan. Tungkol sa mga nalalabing demonyo, mayroon ng pahiwatig. Ano ang sabi? Sa inyong pamumuno, banal na Panginoon, karamihan sa mga nalalabing demonyo ay naparusahan na. Ngunit may ilang nalalabing demonyo ang nagtatago sa labas. Maaring sila ay nakakuha ng proteksyon mula sa down group. Banal na emisaryo Meng, ang sinasabi ninyong down group ay ang subordinadong grupo ng down church. Tama. Ang down church ay talagang isang problema. Target na nakalog. Magpapatuloy ba tayo? Kuya Xiao et Liu. At banal na emisaryo Meng, pasensya na at hinintay ninyo kami. Kuya Xiao, mamayang gabi, ang ating maliit na pagtitipon. Ay hayaan ninyo akong mag-ayos. Ang pagiging manandini banal na magagamot, si Kuya Xiao ay baka. 10% na ang natutunan. Sinchen. Tungkol sa down church, pag-usapan natin ito mamaya. Si Yuan sa Nanluo. Si Shishi ang host. Bakit hindi tayo sumunod sa kagustuhan ng host? Sige, susundin namin si Kuya Xiao. Kuya Xiao. May pakiramdam ng pagnanakaw. Mga nalalabing demonyo, talagang may lakas ng loob silang lumitaw. Apos na. Mabilis ang bala, ngunit hindi ito makakatalo sa aking heavenly order. Ibalik ko ito sa iyo. Banal na Panginoon, ayos lang ba kayo? Sinchen. Nalugas ko na ang taong yon. Tingnan natin. Kung siya ay isang nalalabing demonyo. Kuya Xiao, sila ba ulit ang mga tao noon? Parang hindi. Dahil ang target ng taong iyon ay parang ikaw, Siwan. Ako, Siwan, ikaw at si Xinchen ang pumunta sa Nanluo, di ba? Kunti lang ang nakakaalam, di ba? bukod sa amin, si Kuya Xiao lang. Ibig mong sabihin, Pagbalik ni Xinchen, malalaman na natin. Nalaman na ng banal na Panginoon, hindi ito gawa ng mga nalalabi sa demonyong landas, kundi ng mga tagaliwanag na simbahan. Pero ang nakikipag-ugnayan sa kanila ay mula sa timog na lalawigan. timog na lalawigan. Ang Kanliu. Anong emperatrice ng Angkan Liu? Isang may sakit lang yan. Mamatay na kaya siya? Ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapapasa atin na lang. Mamamatay rin naman siya. Kaya mas mabuti pang mamamatay siya ng mas matagal para mas maami pa siyang maibundar para sa atin. Ngayon lang ninyo nalamang may pag-asang gumaling ako. Nagmamadali na ba kayong mamatay ako? Et Liu. Shishi, nasaan si Kuya Xiao? Si Kuya Xiao. Mukhang maayos ang pakiramdam mo. Mukhang hindi lang pinigilan ng banal na Panginoon ang sakit mo, kundi mabilis ka pang gumagaling. Mabilis ang pagaling. Baka naman ako at si Kuya Xiao. At Liu, hindi mo ba naaalala? Ako, Talagang hindi ko na maalala. para pagalingin ka. Malaking halaga ang ibinayad ng banal na Panginoon. Ngayon, ang mga nalalabi sa demonyong landas ay nakikipagsabuatan sa liwanag ng simbahan at biglang sumalaki. Ang banal na Panginoon ngayon, baka. Kuya Xiao. Banal na emisaryo Meng, maaari mo ako. Samahan para makita si Kuya Xiao. Ngayon na. Pagpugay sa banal na Panginoon. Ang daigdig ng tao sa ilalim ng makalangit na daan ang namamahala sa mga negosyo sa mundo. Ngayon, biglang sumalakay ang liwanag ng simbahan, tinarget ang mga subsidiary group natin.
Sa mga proyektong pinamamahalaan, magbigay kayo ng solusyon. Banal na Panginoon, ang liwanag ng simbahan at ang mga nalalabi sa demonyong landas ay natutulungan. Alam na alam nila ang mga proyektong hawak natin. Talagang wala na kaming magagawa. Ama, kailangan namin kayo mismo ang humarap para magkaroon kami ng lakas na lumaban. Anong mga nalalabi sa demonyong landas? Hindi pa dahil nang umupo ang banal na Panginoon, nagpaalab siya. Kaya napilitang maghimagsik ang mga tao. Kaya, ang pagmamakaawa ba ang tanging solusyon nyo? Sa krisis na ito, Banal na Panginoon, hindi dahil sa kami walang kakayahan. Talagang hawak nila ang buhay namin. nasaan ang Panginoon ang daigdig ng tao? Saan siya pumunta? Huli na po kami, Panginoon. Patawarin ninyo kami. Mayroon bang pinakabagong balita? Panginoon, ang mahalagang sektor na aming pinangasawan ay nawasak na. Talagang delikado na ang sitwasyon. Bilang pinuno ng Human Realm na mamahala ka sa komersyo ng 6 na daigdig, hindi ka pwedeng maging tulad nila na walang maayos na solusyon. Na magpapakita. Panginoon, kung solusyon ang pag-usapan, mayroon po akong isang ideya. Sabihin mo, Opo, Panginoon. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan na ako kay Down Cult Leader. Basta kayo mismo, Panginoon. Ang hahaap, handa siyang magbigay sa atin ng pagkakataon para makipag-ayos. ayos yung pag-ayos na yan. Ano ang kondisyon? Ang kondisyon, lahat ng grupo at ari-arian natin sa 3 kanlurang lalawigan. Kung ganoon ang kondisyon, ano pa ang saysay ng pag-ayos? Panginoon, huwag niyo kung ganoon sabihin. Ay sa mawalan tayo ng lahat. Mas mabuting makipag-ayos tayo para magkaroon tayo ng dagdag na oras. Maghintay ng pagkakataong bumawi para sa mas malaking kapakanan. Pumayag po kayo sa pag-ayos. Makipag-ayos po kayo, Panginoon. Sinasabuatan ba ninyo ako para pilitin akong magdesisyon? Isang maliit na bagay lang yan. Hindi naman kailangan kayo mismo, Panginoon. Ang kumilos. Hayaan niyo na lang po akong gumawa. Emperatrice Liu Qiuan. Kung lahat ng bagay ay kayo mismo ang gagawa, ano pa ang silbi namin? Panginoon, ako at si Gilio ay sumunod na sa inyong utos. Sumunod sa utos ko. Mabuti, Xiwan. Sige, ikaw na ang magbahagi ng gantimpala sa lahat. Inawag lang ng ilang basurang tao bilang Emperatrice. Akala mo talaga, hari ka na ng negosyo. Kahit ang pinuno ng Human Realm ay hindi na makakabawi. Paano ka magiging leader para makabawi tayo? Ama, ang Panginoong ito, napaka-impulsibo. Isang babae lang. Ano ba ang magagawa niya? Tumigil kayo. Xiwan, ikaw ang magsalita. Mga kasamahan, dahil kayo ay nasa ilalim ng Human Realm, tiyak na kayo ang mga pinakamahusay sa negosyo. Naiintindihan ko ang inyong pagdududa sa akin, ngunit, paano kung nahati ko na ang mahinang bahagi ng Down Cult? Impossible. Walang imposible. Ano ang nangyari sa pinuno ng Human Realm? Ipaliwanag mo sa lahat. Opo. Ipinundo ng Emperatrice ang pagpatay sa Down Cult sa daan. Ngayon, nagulo na ang Down Cult. Ano? Ay naku. Mabuti yan. Dahil nanalo na tayo sa unang laban, kailangan nating sundan ang pagkakataon. Tungkol sa mga susunod na gawain, gusto kong maghintay ka. Lahat ay magpapakumbaba kay Xiwan. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tututol? Hanga talaga ang Emperatrice ng Timog Lalawigan. May kapangyarihan pang magbigay buhay. Sumasang-ayon ako sa utos ng banal na Panginoon. Susundin namin ang banal na kautusan. Panginoon ng daigdig, kung ipag-uutos ko ngayon na tulungan mo ng buong puso. Si Xiwan sa kanyang mga gawain, ano sa palagay mo? Nanguna ang Emperatrice. Natural na wala akong pagdududa. Pero ang problema sa pondo. Panginoon, huwag mong alalahanin ang usapin sa pondo. Ang banal na Panginoon at ang pamilyang Liu ng Timog Lalawigan handang makipagsabayan sa iyo. May problema pa ba ngayon? Ah, wala na. Mabuti. Naway magtagumpay kayong lahat. Tagumpay, tagumpay. Ang digmaang pangkalakalan ay talagang mahina ko. Xiwan, salamat sa iyo. Kuya Xiao, ikaw. Banal na Panginoon, kung titingnan ang mga pangunahing negosyo sa Tsiya, kung ang aming banal na orden at ang simbahan ng Bukang Liwayway ay may hawak na 40% bawat isa, ang natitirang 20% ay nasa kamay ng pamilyang Liu ng Timog Lalawigan. Ngayon, kahit na nakatanggap ang aming banal na orden ng malaking tulong kay Gilio at pansamantalang nalampasan ang kahirapan, ang pamilyang Liu ng Timog Lalawigan ay hindi lang basta nasusunod sa kanya. Banal na emisaryo Meng, ang ibig mong sabihin ay, Ang nangyari sa Nanluo may dapat magbigay sulit sa amin. Banal na Panginoon, dito na tayo, binibini Jiang. Kuya Xiao, ikaw na ngayon si Ji Xiao. Dapat mong pansinin ang iyong imahe. Kaya ikaw pala ang katulong na hinir ni Xiwan para sa akin. Kuya Xiao, sa buong pamilyang Liu. 2 tao lang ang nakakaalam na sumama ako kay banal na emisaryo Meng. Sa Nanluo, isa ay ang aking tunay na kapatid na lalaki na si Liu Guangliang. At isa ay ang aking bunso na kapatid na lalaki na si Liu. Banal na Panginoon, mula nang ipakita ni Gilio ang kanyang talento sa negosyo sa Timog Lalawigan, si Liu Yalun ay nagsikap ng todo. Sa pagtulong sa kanya, alam ng lahat, siya ang kanang kamay ni Gilio. Sa kabilang banda, yung si Liu Guangliang. Sa buong pamilyang Liu, siya lang ang makakapag-agawan sa akin.
Sa posisyon ng leader. Kapag may target na, mas madali na ang mga bagay-bagay. Kailangan kong pumunta ng personal. Bakit? Kailangan kong ituon ang aking atensyon dito ngayon. Bago tuluyang magwagi laban sa simbahan ng Bukang Liwayway. Kuya Xiao, ipagkatiwala ko na po sa inyo ang pamamahala sa pamilya Liu. Hahanap po ako ng magaling na assistant para tumulong sa inyo. Sa negosyo po, umaasa ako sa inyo. Sovereign, isang karangalan po ang paglilingkod sa inyo. Taa po. Sa wakas, dumating na. Ano ba ang silbi ninyo? Hindi ninyo magawa ang simpleng bagay na ito. Paniwala po kayo sa akin, Liu Zong, yung masakit na buhay na nakauwi mula sa nanlu. Bakit hindi natin? Nga. Sa Timog Probinsya, tayo ang hari. Basta pumayag lang kayo. Gagawin ko ito ng maayos, sigurado. Ano ba kayo? Ang tatangan ninyo. Sinong nag-isip ng ganyang plano? Liu Zong, hindi talaga pumunta ang may sakit ngayon. Pero yung alalay niyang si Liu Yalun, kasama ang isang lalaki at babae, pumasok sa opisina ng may sakit. Kilala mo ba? Yung lalaki, ba ang hindi ko nakita dati? Baka assistant na kinuha sa labas ng may sakit. Yung babae, ay ang eldest daughter ng pamilya Jiang sa Nanlu. Tapos na po ba ang bagay na iyon? Ayon sa utos ninyo, naayos na po lahat, walang dahilan. Kung bakit inilipat ang malaking pera, huwag ninyong sisihin si kuya. Tuloy lang ang plano. Tingnan natin kung paano mamamatay ang empress natin. Ganito karami ang kailangang asikasuhin ni Xiuan araw-araw. Kuya Xiao, maliit na bahagi lang ito. Marami pa pong susunod. Maliit na bahagi lang. Naku, kung papapalitan ko si Xinjiang ngayon, abay baka sakaling umabot pa. Sovereign, may malaking problema. Ano? Yung proyekto na hawak ni Second Sister. Nagwelga ang lahat ng manggagawa. Nasaan ang namamahala dito? Tumakas na lahat. Yung head ng outsourcing company. Tumakas kasama ang pera. Nalaman ng mga manggagawa kung saan. Kaya nagkagulo na. Ibig sabihin, kung mabayaran lang ang mga manggagawa, okay na ulit ang trabaho. Sovereign, baka hindi ganun kadali. Bukod sa pag-ipon ng pondo, na matagal, kulang na ang tao sa proyektong ito. Talagang maantala ang trabaho. Kung maantala ang proyekto, malaking problema iyon para kay At Liu. Sovereign, tingnan ninyo po. Pagbalikin muna natin ang mga manggagawa. Sino ang namamahala dito? Sino ka? Alam mo ba kung saan ka? Umalis ka. Ako ang head ng Liu Corporation. Para pag-usapan ang pagbalik sa trabaho. Pagbalik sa trabaho, Sage. Bayaran ninyo ang sahod namin, babalik agad kami. Ayon sa patakaran, huli ang bayad sa proyekto. Paano pwedeng unahin ang bayad? Kung noon pa, siguradong susundin ang patakaran. Ngayon, iba na ang panahon. Pati ang tagapamahala ay tumakas. Kaya hindi kami makakakuha ng sahod. Hindi kami magtatrabaho. Walang sahod, walang trabaho. Tama na. Ang Liu Group ay may salitang matibay. Kung kayo'y babalik sa trabaho, araw-araw kayong sasahod. Wala si Xiuan, ako ang namamahala. Ano, babalik na ba kayo sa trabaho? Santo Panginoon, ang galing ninyo. Pero ang sahod, Shishi, ngayon alam mo na kung bakit. Si Xiuan ay nagpunta pa sa malayong Nanluo. Para kunin ka bilang assistant. Kuya Xiao, ibig sabihin ba nito? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang patakaran, siya mang ibibigay, 13 ang babalik. Siguradong hindi ka malulugi. Kuya Xiao, ano ba ang tingin mo sa akin? Ganoon ba ako kagahaman sa pera? walang kredibilidad ang Liu Group. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang kanilang pinuno ay isang may sakit? Ang may sakit na iyon, baka bukas ay mamatay na. Pagkatapos, kanino kami hihingi ng sahod? Ako'y naniniwala. Siya ay ipinadala ng Liu Group para lokohin tayo. Mga kapatid, palayasin natin sila. Walang sahod, walang trabaho. Sage, atakihin natin sila. May trader pala. Sino ang nag-utos sa inyo? Nahimukin ang mga magawa ng mabala. Hinampas mo ako? Alam mo ba kung kanino ang lugar na ito? Pakawalan mo agad ang tao. Kung hindi, pagdating ng kuya ko. Hindi ka makakaalis dito. Ang kuya ko. Tingnan natin kung may kakayahan siya. Hahaha, dumating na ang kuya ko. Tapos ka na. Sino ang walang mata? Naggulo sa lugar ko? Tingnan natin kung sino ang may 3 ulo at 6 na braso. Ikaw, Kuya, naggulo sila sa ating lugar. Ipagtanggol mo kami. Siya ang naggulo. Bastos na bata. Ngayon, siguradong hindi ka makakatakas. kuya talaga. Gago, lumuhod ka agad. Naririnig mo ba? Iniutos ng kuya na lumuhod ka. Lumuhod kayo. Bakit? Si Aolong, maganda na ang buhay mo ngayon na. Xiaolong,
Xiaolong, Hinong Xiao. Ay, lahat ito ay dahil sa inyo, sa inyong mahusay na paggabay. Kaya ako'y naging ganito ngayon. Santo Panginoon, kilala ninyo pala ang Hun Jianglong, ang hari ng konstruksyon. Mga kaibigan ko sa bilangguan, pwede na rin tawagin ganon. Sobrang masakit. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Bumalik na kayo sa trabaho. Opo, boss. Xiao, okay na po ba ito sa inyo? Xiaolong, kilala mo naman ako. Palaging mabait ang trato ko. Kaya sabihin mo sa akin. Sino ang nagbayad sa inyo para magulo? Si Liu Guangliang po. Mabuti. Sovereign, ano ang susunod nating gagawin? Sabi nga ng matatanda, kapag binigyan ka, dapat kang magbigay pabalik. Hihi, ang dakilang emperatrice. Sana hindi ka mamatay sa galit. Boss, sa araw ng iyong pag-upo bilang pinuno, inaanyayahan pa rin kitang dumalo, Manager Liu. Manager Liu, may malaking problema. Pagdating ni Liu Yalon sa construction site, bumalik na sa trabaho ang lahat ng manggagawa. Ano? Nasaan si Hun Jianglong? Parang nagtaksil na si Hun Jianglong. Traitor. Pero, kahit na bumalik ang mga manggagawa, kulang pa rin sila sa tao. Madelay pa rin ang proyekto. Ano? May sasabihin ka? Sabihin mo na, ang mga tao sa proyekto mo, inilipat ni Hun Jianglong sa site na may sakit. Ano? E di ma-delay ang proyekto ko? Tawagan mo si Liu Qiuan. Sabihin mo. Sabihin mo, kailangan ko ng tulong. Pag-usapan natin mamayang gabi. Si Boss Xiao, magaling magplano. Isang matinding hakbang lang. May mga taong hindi na makakapagpigil. Magandang strategy, daw Master. Mukhang desidido ka na. Napatayin ang emperatrice ng pamilyang Liu. Kung mananatili lang siya bilang emperatrice ng pamilyang Liu, mapoprotektahan ko siya. Pero humahang siya sa daan ko. Kaya, dapat siyang mamatay. Daw Master, bakit hindi natin gawin ang dalawang paraan ng sabay? Maganda. Kailangang magbago ang panahon. Boss, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Diretso na tayo sa usapan. Talagang emperatrice ng aming pamilyang Liu. Diretso magsalita. Pero, bago ang negosyo, hindi mo ba ako ipakikilala kung sino ito? Hindi mo siya kilala? Si Meng Xingchen mula sa Chandao Sect. Ang banal na emisaryong Meng ng Chandao Set pala. Pinuno, ang tagal mong itinago sa akin. Kung siya nga ang nasa likod ng nangyari sa Nanlu, paano niya hindi malalaman ang tunay kong pagkatao? Mukhang hindi ito peke, kuya. Baka naman. Kapitan, dahil ang sandigan mo ay ang banal na pintuan, diretsahan na ako. Kapitan, ang handog na ito ay malaking tulong sa iyong karamdaman. Anggapin mo ito. Kung kinikilala mo pa akong kuya mo, hiling ko lang, pabayaan mo ang proyekto. Akin ang responsibilidad. Pabilisin natin ang pagbalik nito. Hindi masira ang kabuuang interes ng pamilya natin, Liu. Banal na emisaryo, Meng. Ano ito? Ito ang tripod ng 3 talino na ipinagkaloob ng dakilang mga gagamot sa Panginoon ng daigdig. Sabihin mo, paano mo ito nakuha? Ako, Hala, may lason. gawin na. Sino ba talaga kayo? Talaga namang, banal na emisaryong Meng na makalangit na daan, kahit natamaan na kakaibang lason, na espesyal na hiniling ng aming Panginoon, ang tagal mo pang nakakapit. Ang Panginoon ng daigdig, talagang may katiwalian siya. Tigilan na ang daldal. Utos ng Panginoon, kailangan tapusin ito agad. Presidente Liu, harangin ko sila. Umalis ka na. CJ, Alis? Akala mo makakaalis ka? Presidente Liu, kung ako ang nasa kalagayan mo, susuko na lang ako ng mahinahon. Dahil kapag tumatakbo ka at lumalaban, lalo akong nasasabi, hindi ko masisiguro na hindi masira ang iyong kagandahan. tumakbo? Bakit ako tatakbo? Akala mo ba may kakayahan pang iligtas ka ni banal na emisaryo Meng? Sa ngayon, mahirap na siyang pangalagaan ang sarili niya. Sino ang nagsabi sa iyong si banal na emisaryo, Meng, ang sasagip sa akin? Nagpapanggap ka lang. Akala mo matatakot ako sa iyo? Sabihin ko sa iyo, kahit ang mga Diyos ay dumating ngayon, hindi ka nila maliligtas. Sino iyon? Ako ito. Hindi mo inasahan, ano? Babanal na Panginoon. Si Yuan, may nagsabi bang mahirap kang iligtas ng mga Diyos? Banal na Panginoon, naku.
naglabas ng hula ng banal na Panginoon, naunahan niyang mahulaan, na may masamang balak ang Panginoon ng daigdig kay Presidente Liu. Sayang lang, sa huli, siya ang natalo ng malaki. Kumpara sa oportunidad na ibinigay sa akin ng Panginoon ng daigdig, ang pinakamahalaga ay ligtas kayong dalawa ni Xiuan. Kuya Xiao, mukhang nagamit lang ang kuya ko. Ng Panginoon ng daigdig. Ikaw, Huwag kang mag-alala, Xiuan. May iba pa akong paggagamitan sa kuya mo. Walang mintis ang plano ng banal na Panginoon. Ang Panginoon ng daigdig at ang Supremo ng Liwayway ay talagang may lihim na pakikipagsabwatan. Kaya ang tunay na pinadalang tao, ang simbahan ng Liwayway ay malamang. hala, panlilin lang pala ito. Boss Liu, ang Letna, hindi ka pa pala umuwi. May kontrata raw na may maliit na problema. Inutusan akong ayusin ito. Sige, hintayin ko na lang matapos mo. Hindi na, pagod ka na sa buong araw. Umuwi ka na at magpahinga. Salamat, Boss Liu. Uwi na ako. Hahaha, kayo ang may kasalanan nito. Kayo. Hahaha, mawawala na ang pangalan ng Liu family sa Timog Lalawigan. Hahaha. Lahat ng hindi ko makukuha, dapat sirain. Hahaha. Ete, huli ka na. Hindi ako sigurado. Bagamat ikaw ang banal na Panginoon, tagapamahala ng langit. Hindi ka naman talaga makapangyarihan sa lahat. Kulad ng sitwasyon ngayon. Mas alam ng ate ko kung gaano ito kalala. Ano ba ang ipinangako sa iyo ng Down Church? Bakit mo ako pinagtaksilan ng ganito? Ang posisyon bilang pinuno ng Liu family. Yun lang. Kung tinulungan mo lang ng maayos si Xiuan, hindi ba sa'yo rin mapupunta ang posisyon bilang pinuno? Pareho ba yon? Lubos kong tinulungan si Liu Qiuan. Pero siya lang ang kilalang emperatrice ng Liu family. Sino ang nakakakilala kay Liu Yalun? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Gusto mo sila yung family sa Timog Lalawigan. Kanino mo sisi? Kung hindi ka naging taksil at nag-aksaya ng malaking pera para sa banal na Panginoon, hindi sana nasira ang Liu family sa Timog Lalawigan dahil lang sa isang proyekto. Ikaw, Xiuan, huwag mo na sayangin ang oras sa kanya. Baliw na talaga ang taong ito. Magaling ka talaga, banal na Panginoon, pero sayang. Malapit nang magwakas ang Liu family sa Timog Lalawigan. Susunod, ang Heavenly Dao set naman ang masisira. Hahaha. Naawa ako sa'yo. Hindi ba sinabi ko na dati? Kapag wala si Xiuan, ako ang namamahala sa Liu family. Kaya ang kinabukasan ng Liu family, ako ang magdedesisyon. Hindi ka karapat-dapat. Malalaman mo rin, Xiuan. Tingnan mo ito. talaga nga, minura niya ang lahat ng datos. Profit ng family sa Timog Lalawigan. Burahin na lang natin, gagawa tayo ng bago. Gagawa ng bago? Ang lakas ng loob mo, banal na Panginoon. Ang itinalagang pinuno ng Liu family ng Down Church. Ano naman ang masasabi mo? Alam mo ba, kapag ang proyekto ay may kinalaman sa larangan ng medisina, gaano kahirap ang pag-ayos ng mga datos? Ako may hawak ng datos, umatos sila yan, napakasas buhay at bayan. Sa buong mundo, ang aking kalaman sa medisina. Walang makakapantay sa akin. Gaano ba kahirap yon? Upang ayusin ang mga datos na ito, ang aming pamilyang Liu ay naglaan ng buong 2 taon, unti-unti, at gumastos ng hindi bababa sa 30% ng aming kayamanan. Ikaw lang mag-isa. Nag-angking gagawin muli? Parang panaginip lang. Pero naisip mo ba na para sa inyong pamilyang Liu, ang bagay na parang imposible para sa inyo ay napakadali lang para sa akin? Hindi impossible. Para kay Kuya Xiao, walang opsyon na imposible. Kuya Xiao, narito ang maikling balangkas ng Proyekto 3, pakitingnan po. Kung tama ang alaala ko, ang proyektong ito ay natanggap ng inyong pamilyang Liu mula sa Southern Province. Mahigit 2 taon at kalahati na ang nakalilipas, di ba? Paano? Paano mo nalaman? Simple lang. Dahil ang maikling balangkas na ito, ay aking simulat mahigit 2 taon at kalahati na ang nakalilipas. Ikaw ang sumulat? Kuya Xiao, maaari na tayong magsimula. Sandali lang, mag-isip muna ako. Tingnan natin kung may bagong ideya. Guro, ito ang pagsusulit para sa araw na ito. Maaring ganoon. Kung maibibigay mo sa akin ang perpektong sagot sa problemang ito, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Anong gantimpala? Bibigyan kita ng isang magandang babaeng CE bilang iyong munting kasintahan. Ano sa tingin mo? Tapos na.
10 minuto lang? Apos na? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng parang kumain ng pansit? Impossible. Peking-pek ito. Niloloko ninyo ako. Aaron, tungkol sa nangyari ngayon. Kailangan kitang pasalamatan, ate. Bakit? Dahil kung hindi dahil sa panggugulo mo. Paano mapipilitan si Kuya Xiao na personal na gumawa ng dokumentong ito? Ang dokumentong ito ngayon ay mas detalyado ng napakalayo. Kaysa sa dati mong binura. Dahil dito, nakatipid ka ng hindi bababasa. Daan-daang bilyon na puhunan para sa aming pamilyang Liu. Hindi ba dapat kita pasalamatan? Paano nangyari iyon? Ikaw pala ang clone. Tapos na. Ang pagkasira ng katawan dahil sa paggamot kay Siwan ay ganap ng nabawi. Hindi naka-lock, pasok. Sa itsura ninyong dalawa, alam ko na. Mayroon siguro. Mabuting balita, tama ba? Tama. Napagtagumpayan namin ang labanang ito. Nakuha na namin ang halos. Ano siya ng aming mukhang wala ng saysay na ito. Salamat, Siwan. Napakahirap ng ginawa mo. Xingchen, may kakaiba ba sa gawain ni Down Cult Leader? Aming Panginoon, wala po sa ngayon. Sa halip, ang Human Pathmaster ay naghahanda ng isang piging. Espesyal na inaanyayahan kayo at si Manager Liu na tumalo. Kuya Xiao, may masamang hangarin ang Human Pathmaster sa kanyang piging. Hindi na tayo kailangang pumunta, di ba? Dapat muna nating ayusin ang loob bago labanan ang labas. Bukod pa, gusto kong makita kung ano ba talaga ang mga pakana ng Human Pathmaster. Handa na ang lahat. Lahat ay nasa ayos, hinihintay na lang ang tamang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay malapit na dumating. Dumating na ang banal na Panginoon. Ang kautusan na makalangit na landas, humuhusga sa buhay at kamatayan, isang salita lang ay magbibigay buhay sa mundo. Dumating na ang banal na Panginoon. Kami ay sumasamba sa inyo, banal na Panginoon. Tumayo kayo. Ang piging na yon ay para sa tagumpay. Walang kailangang formalidad, mga Ginoo. Magsaya lamang kayo. Nagsisimula na. Aming Panginoon, bago magsimula ang piging, may sasabihin po ang inyong lingkod. Human Path Master, ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Opo, naniniwala kaming Human Path na wala na kayong kakayahang mamuno sa makalangit na landas. Ang piging ngayon ay espesyal na inihanda upang hilingin sa inyong bumaba sa trono. Pangahas. Human Pathmaster, naglakas loob ka pang bastusin ang banal na Panginoon. Ang makalangit na landas ay may 5 landas sa ilalim nito. Ngayon, maliban sa Evil Rose Pathmaster, ang 4 na iba pang Pathmasters ay narito. Maliban sa Human Pathmaster, sino pa sa mga Pathmasters ang nag-aakalang hindi karapat-dapat siksiyawan? Nang umupo sa pwesto ng banal na Panginoon? Ang Ashwa Path, espesyal na humihiling sa banal na Panginoon na bumaba sa trono. Ang Animal Path ay humihiling sa banal na Panginoon na bumaba sa trono. Ang Hell Path ay humihiling sa banal na Panginoon na bumaba sa trono. Kuya Xiao, Human, Ashura, ngayon ang inyong 4 na landas ay talagang nagkakaisa. Upang pilitin ang aming makalangit na landas. Sayang, hindi kayo karapat-dapat. Ang hawak na sa iyo ay namuno sa makalangit na landas. Ngayon, ang inyong may kaparan ay nasa aking isipan. Ngayon, tatanungin ko kayong muli, sino ang gustong? Bumaba ako sa trono. Anong silbi ng pang-abuso gamit ang selyo? Sa paghawak mo sa makalangit na landas, dapat mong isipin ang mas malaking larawan. Anong malaking larawan? Sabihin mo, Ang laban sa Down Cult, ang tagumpay mo ngayon, ay dahil sa kakayahan ni Empress Liu. Ngunit paano kung wala na ang Liu family ng Southern Province? sa pangangalaga ng aming makalangit na landas, sino ang makakapagpawi sa Liu family ng Southern Province? Ha! Sa labas, ang Liu family ng Southern Province, na nasa ilalim ng inyong pangangalaga, ay natural na napakatibay. Ngunit, paano naman sa loob? hindi kaya. Banal na Panginoon, ang isang katauhan tulad ninyo na napakataas ang kinaroroonan. Baka matagal na akong hindi nakikilala. Sino si Liu Guangliang? Ikaw. Liu pamilya ng Timog Lalawigan. Liu Guangliang. Nakita ang Panginoon ng daigdig. AMM. Ngayon, lahat ay kalaban mo. Ibalik mo agad ang banal na selyo. Magbitiw ka na. Kailan pa? Sa palagay mo, talo na ako. Mas mabuti na huwag kang lumaban. Baka maubos ang Liu pamilya ng Timog Lalawigan. Wala nang banal na landas sa mundo. Haha, galing. Nakakalungkot lang. Panginoon ng daigdig, akala mo ba talaga? Tutulungan kanyang sirain ang sariling ari-arian. Ikaw, nangahas kang magtaksil sa akin. Sabi na matatanda, ang marunong umangkop ay dakila. Bakit niya pipiliin? Ang maliit na Panginoon kaysa sa akin. Ang banal na Panginoon?
Tama ang banal na Panginoon. Panginoon, kahit manalo ka ngayon, aso pa rin ako sa ilalim mo. Pero kung manalo ang banal na Panginoon, haha, ako si Liu Guangliang, magiging bayaw ng banal na Panginoon. Isa na lang ang nasa itaas ko, libo-libo ang nasa ilalim. Kung mabubuhay pa siya bilang Panginoon. AME. Nagpagamo siya sa Emperatrice ng Liu, wala na siyang lakas para sa selyo. Samahan natin siya, kunin ang selyo, baligtarin ang landas. Maliit na trick nagpapasikat sa harap ko. Nagkakaisang tao at selyo, hindi ka. Nakuha ko ito salamat sa regalo mo, Panginoon ng daigdig. Nagkakaisa kayong apat na Panginoon para pilitin akong magbitiw. Akala ko may lihim kayong sandata. Pero, hindi pa ako lumalaban, bakit kayo lahat nabuwal na? Banal na Panginoon, lumapastangan sila. Paano sila parusahan? Ikulong, hintayin ang hatol. Sundin ang utos ng Panginoon. Hindi ninyo ako maparurusahan. Mawawasak ang banal na landas ngayon. Hindi ako talo. Panginoon ng daigdig, yung plano mo. Alam ko lahat. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ako nag-aksaya ng oras? Para makipaglaro sa'yo. Ikaw, ibig mong sabihin. Tama. Habang nakikipaglaro ako sa'yo, lahat ng taksil na sumama sa'yo, pinatay ko na. Maligayang bati, Kuya Xiao. Lanan. Ang piging na ito ay unang layuning magdiwang para sa tagumpay ng Chandao laban sa Downchurch. Ngunit ngayon, tila may isa pang bagay na karapat dapat ipagdiwang. Meng Xingchen, alagad ng Chandao. Nais kong batiin ang banal na Panginoon sa pagsasama-sama ng 600, maging siya ang ating banal na Panginoon ng 600. Mga kasama, inuman na tayo. Kami ay bumabati sa banal na Panginoon sa pagsasama-sama ng 600. Mabuhay ang banal na Panginoon ng 600. Ha, talagang magaan ang pakiramdam kapag walang inaalala. Brother Xiao, baka masyadong maaga pa para sabihin yan. Banal na Panginoon, hindi pa natin napag-usapan ang Downchurch. May pagkakataon pa silang sumalakay. Paano naman ang 5 bakanteng pwesto ng mga daan? May plano ka na ba? Tungkol sa daan ng hayop at daan ng impyerno na namamahala sa mga parusa. Ang bahagi ito ng trabaho. Ipagkakatiwala ko sa iyo, Xinjian. Mem. Tungkol naman sa daan ng tao at daan ng masamang espiritu na namamahala sa komersyo. Si Yuan, tutulungan mo ba ako? Brother Xiao, hindi naman ako miyembro ng banal na orden. Sa anong kapasidad kita tutulungan? Siyempre, bilang. Banal na Panginoon, kahit ayaw ninyo ni Boss Liu sa akin, wala kayong magagawa. Kung hindi ako upo rito, sa trunk na lang ba ako magtatago? Ingat. Brother Xiao, ano nangyari? Xinjian, huminto ka. May bisita tayo. Huminto sa tabi. Ang mga daang pinamumunuan ng Chandao ay talagang mga walang kwenta. Kailangan ko pa talagang kumilos ng personal. Ikaw ang kasalukuyang banal na Panginoon ng Chandao. Tama ba? Tama. Ano ba? Ay matagal nang naghihintay sa iyo rito. Si Yuan, ingat. Huwag kang matakot. Ang papa ng Downchurch mismo ay nanlalansi. Talagang walang hiya. Wala nang magagamit ang Downchurch, kaya't ang papa mismo. Ang pumunta rito para harapin ang isang mahinang babae tulad ko. Matapang ka. Ngunit, para harapin kayo. Hindi nga karapat dapat na ako mismo ang kumilos. Ang 18 apostol ng Down, banal na Panginoon. Huwag kang mag-alala. Naawa lang ako sa Downchurch. Ang 18 apostol na kanilang pinaghirapang itaguyod ay mamamatay ngayon sa aking mga kamay. Ang lakas naman ng loob mo. Gusto ko talagang makita kung paano mo ako harapin. Dumating na ang bukang liwayway, dapit hapon na ng Chandao. Patayin ang banal na Panginoon. Lipulin ang Chandao. Sugod. Xinjian, protektahan mo si Siwan.
Sundin ang utos ng banal na Panginoon. Labing-walo minus 10, ilan? Ano? Mahirap ba sa'yo ang problemang ito? Magkano naman ang 18 minus 18? Nandito ako. Anong kinakatakutan nyo? Mag-ayos. Siya ang pinuno. Ito ba kaya ay? Impossible. Ang mga tao ng pinuno ng liwayway. Ang napalitan ng aming saradong sa ipawit. Hahaha. Bakit naging eksklusibo sa inyo ang dikya sa himpapawid? Batang lalaki, mukhang ang matandang yun. May mga sikreto pa ring tinatago sa'yo. Di lahat ng misteryo ng langit ay ibinunyag sa'yo. Mga sikreto. Ayaw kong maniwala sa ganong pamahiin. Gusto kong turuan ang isang mag-aral na puno ng damdamin at pagkatao para sirain ang iyong daan. Kung hindi, sayang ang titulo kong banal na manggagamot. Hahaha. Naiintindihan ko na. Kaya ngayon, ano ba talaga dapat kitang tawagin? Pinuno ng liwayway o kaya itatawag kita bilang kuya. Kuya Xiao, ang kuya mo, di ba yun ay? Tama. Kaya pala ang pinuno ng liwayway ay ang rebelde na tinutukoy ng aking guro. Kaya ngayong gabi, maaari na akong kumatawan sa aking guro para linisin ang aming hanay. Kay laking kapalaluan, pagtagumpayan mo muna ang aking dikya sa himpapawid. Isang maliit na pormasyon lang yan. Siraan. Muli, ang kautusan ng langit. Natalo ka sa akin, di ka nagkamali. Hahaha. Ikaw, Hahaha. 5 taon na ang nakalipas. Ang matandang yun ay nanalo sa akin ng bahagya gamit ang kapangyarihan ng banal na kautusan. Kaya di mo isipin na ang parehong pamamaraan ay makakatagumpay sa akin ng 2 bisis. Di ba? baka kawasin dahil. Mabilis ang reaksyon mo. Sayang, huli na. Kuya Xiao, Ano kasi? Kung nasaan ang tao, naroon ang kautusan. Kapag nawala ang kautusan, mamamatay ang tao. Ikaw. Sa banal na kautusan ka nagtagumpay, kapatid. Kahit na ngayon, ang matandang yun ang may hawak ng banal na kautusan. Matatalo pa rin siya sa akin. Sa ilalim ng tabak ng kawalang damdamin. Sa'yo, paano ka mananalo sa akin? Sinong nagsabing natalo ako? Salamat kuya sa pagtulong sa akin na maging ganap sa pamamagitan ng daang walang damdamin. Hawakan ang tabak ng langit. Ngayon. Kuya, ialay mo ang iyong sarili sa tabak. Wala nang simbahan ng liwayway sa mundong ito. Kakaiba, di ba't napagkasunduan? Nahintayin ko siya dito. Nasaan na siya? Banal na pinuno. Kami ay nagpapatira pa sa banal na pinuno ng 600. Ganito na naman ang malaking pagdiriwang. Ilang beses na kitang sinabihan. Kailangan natin maging marunong sa pag-ingat. Banal na Panginoon, alinsunod sa iyong utos. Nakuha ko na ang lahat ng nakalat na. Mga kasapi ng liwanag na kapatiran sa labas. Ano po ang dapat nating gawin sa kanila? Ito na pala yan. Basta huwag gagawin ang gawa ng aking kuya. At pumasok sa masamang landas. Banal na Panginoon, dumating na po sina Ginoong Liu at Miss Jiang. Kuya Xiao. Kuya Xiao. Gabi ay handaan ang namin sa aking lalawigan. Punta ka ba? Kuya Xiao, may handaan din ang angkan namin Jiang sa Nanluo. Pumunta ka ba, di ba? Sa aking lalawigan mo, Kuya Xiao. Mas madali pumunta sa handaan ng kanta namin, Liu. Hindi naman malayo ang Nanluo. Bakit hindi pwede pumunta si Kuya Xiao? Saan ang yan? Pumunta ka sa akin. Pumunta ka sa akin. Pumunta ka sa akin. Aba, Tama na. Hindi ako pupunta sa handaan ng Liu o ng Jiang. bakit naman? Dahil ngayong araw, isasama ko kayo para makilala ninyo ang aking guro.